Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 1001. Hapunan. Nagkataon mismong si Gerald ay nagpaplano na kumain para kumain nang sa wakas ay makalayo siya sa kanya. Tinatanggap ko. Sagot ni Gerald sabay tango. Dahil ginagamot siya sa isang pagkain, maaari niya ring tanggapin ang alok upang makatipid sa pera. Ikaw. Kahit na iminungkahi lamang ni Misty Zachary ang ideya sa kabutihang loob, hindi niya talaga inaasahan na tatanggapin niya ang kanyang alok. Ang kanyang agarang pagtugon ay patunay doon. Anuman ang mga kababaihan ay may kahangahangang humanga sa mga heroic figure at habang si Gerald ay tiyak na walang bayani sa tradisyonal na kahulugan, dapat niyang aminin na tinulungan niya talaga siya. Ano pa siya ay medyo gwapo at nag-iisa iyon ang gumawa ng iba kasama na si Misty mismo sa halip na madaling makilala sa kanya. Sa labas ng paraan, dinala ni Misty si Gerald sa isang kalapit na restaurant kung saan sila kumain at nagkwentuhan sa buong hapunan. Naturally, maya-maya lang ay nakilala nila ang bawat isa. Gayunpaman kung ano ang isang pagkakataon na pinili mo ang lugar na ito upang maglakbay. Sabi ni Misty, at bakit ganon? Sa paghusga mula sa iyong tugon sigurado akong hindi mo namamalayan na simula bukas, mag-host ang pamilya Lovewell ng isang kaganapan sa pagpapalitan ng kayamanan para sa mga sumusunod na 3 araw. Dahil gaganapin ito ng isang buwan ng mas maaga kaysa sa karaniwang nangyayari, ito ay talagang isang pagkakataon na nagawa mong maging maayos para dito. Maraming mga tao mula sa maraming lugar, ang ilan kahit mula sa ibang bansa ay dumadalo sa taunang kaganapan sa pagpapalitan ng kayamanan, alam mo ba? Sa maraming tao na nakikilahok sa kaganapan, tiyak na masisilaw ka kung dumalo ka. Dagdag ni Misty, kita ko, narinig ko lang ang tungkol sa mga anti-gang kaganapan sa palitan. Sa palagay ko hindi ko pa naririnig ang mga kaganapan sa pagpapalitan ng kayamanan. Sagot ni Gerald na may isang mapait na ngiti habang umiling. Ano ang malaking pakikitungo tungkol sa mga anti-gang kaganapan sa pagpapalitan? Maunawaan na ang kaganapan ng palitan ng Lovewell sa oras na ito ay nasa lahat. Sa madaling salita, hindi lamang ang mga antik ay ipapakita sa panahon ng kaganapan kundi pati na rin mga magagaling na kayamanan. Nagsasalita tungkol sa mga kayamanan, hanggat mayroon kang sariling kayamanan, pinapayagan kang ipakita ito sa kaganapan. Habang hindi ito gaanong tunog, bibigyan kita ng isang halimbawa ng kung ano ang tunay na ibig sabihin nito. Sabihin halimbawa mayroon kang isang jade bracelet na karaniwang ibebenta ng humigit kumulang $15,000. Ngayon kung maipapasa mo ang mga pamamaraan sa pagkakakilanlan ng kayamanan ng kaganapan, papayagan kang itaas ang presyo ng pulse areas hanggang sa $150,000 o higit pa sa panahon ng kaganapan. Paliwanag ni Misty, nakita ko, anuman ang kaganapan ay umaakit sa akin bilang isang bagay na magpapalibang sa mga mayayaman. Kung tutuusin para sa isang tulad ko, makakatingin lang ako sa paligid at posibleng masiyahan sa konti sa kasiyahan. Wala talaga akong ganoong kaalaman sa mga antigo at kayamanan sa una, nakangiting sagot ni Gerald. Nakikita ko na medyo matalino ka dahil nasabi mo ang mga ganyang bagay. Sabihin papayagan kita sa isang lihim. Tuldok-tuldok. Ito ay tungkol sa isang insidente na alam lamang ng mga Tagaloob kaya hindi mo maririnig kung ano ang malalaman mo mula sa mga regular na tao. Biglang bulong ni Misty. Kumagit ng kanyang isda, sinenyasan ni Gerald na magpatuloy si Misty habang humihigop siya ng inumin. Sa panahon ng palitan ng kaganapan 4 na taon na ang nakalilipas, isang magic artifact ang ipinakita. Hindi lamang ito inilalaan, ngunit mayroon ding mga inukit na inscription sa buong likas na hitsura ng bagay. Narinig iyon, halos nagluwa ng inumin si Gerald. Napalunok kung ano ang kaya niya, tinanong ni Gerald, sigurado ka bang totoo? Nang medyo naiinis na ulit sa ugali ni Gerald, sumagot si Misty pagkatapos, ano ang dahilan na magsisinungaling ako sa iyo? Hindi ka lamang naniniwala dahil nagkulang ka ng kaalaman sa aktwal na artifact. Kita nyo, ang pinag-uusapan na artifact ay isang horsetail whisk na dating ginamit ng isang Daos na pari noong sinaunang panahon. Noon, sinabi na kung ilalagay ito sa kanilang tahanan, maiiwasan nila ang lahat ng uri ng kasamaan. Nabili ito noon ng isang tao mula sa Japan na gumastos ng napakalaking halaga ng pera para rito. Ngayon narito kung saan nakaka-interes. Kita nyo, ang lalaking Hapon na bumili nito ay mayroong malubhang sakit na ina na nasa edad na 78 taon, 4 na taon na ang nakalilipas. Himala, ang kailangan lamang ay mas mababa sa kalahating taon para sa kanyang ina upang ganap na gumaling. Ano pa, buhay pa rin siya at sumisipa ngayon sa edad na 102. Anuman, hindi lamang iyon ang magic artifact na naipakita noong una.
Sa nakaraang kaganapan sa pagpapalitan, ang isa sa mga kalahok ay matagumpay na bumili ng isang sinaunang tayback na napabalitang maging isang magic artifact din. Mahalaga kung ano ang sinusubukan kung sabihin ay maraming mga katulad na item ang naipakita sa buong taon. Bagaman marami sa kanila ay lilito na regular na mga antigo o kayamanan, ang kanilang kasaysayan na nag-aambag sa mahiwagang pag-aari ng mga artifact na siyang gumagawa ng maraming mga dayuhan upang lumahok sa kaganapan sa taunang batayan. Ang paglalagay ng kanyang baso ng alak, si Gerald ay nakasimangot ng bahagya nang matapos niyang magpaliwanag. Sa kung gaano siya kaseryoso sa tunog, masasabi ni Gerald na ang sinasabi niya ay malamang na hindi maging isang panloloko. Habang hindi pa niya nasasabi ng marami sa paliwanag ni Misty, totoo siyang iniisip na kung magkakaroon ng higit pang mga mahiwagang artifact sa panahon ng kaganapan sa pagpapalitan ng kayamanan, pagkatapos ay nais niyang sabihin sa kanya ng maraming impormasyon tungkol sa mga ito hanggat maaari. Mismong si Gerald ang naniwala sa kapangyarihan ng mga mahiwagang artifact. Pagkatapos ng lahat, mula sa mga sinaunang panahon, halos lahat ng malalaking pamilya ay umaasa sa ilang uri ng mahiwagang kapangyarihan upang biglang tumaas sa lahat ng kanilang mga kakompetensya. Kahit na ang kanyang lolo ay nagmamay-ari ng isang sinaunang magic artifact sa anyo ng isang larawan ng araw na may mga linya dito na katulad ng mga ugat. Pinag-uusapan ng tungkol sa kanyang lolo, sinabi niya kay Gerald ilang oras na ang nakakalipas na ang Fendersons ay nakipagkompetensya sa Crawford sa kalahati ng isang pendant na jade maraming taon na ang nakakalipas. Ang pendant mismo ay isang magic artifact na ibinahagi ng parehong mga Crawfords at Fenderons na sumasagisag sa kapalaran at kapalaran ng kanilang mga pamilya. Sa pagiging napakahalaga nito, tinangka ng kanyang tiyuhin na si Peter na lumusot sa mansion ng pamilya Fenderson upang hanapin ang iba pang kalahati ng pendant ng jade. Gayunpaman sa huli, ang nagawa lamang niyang gawin ay ang muling gasolina sa galit at alitan sa pagitan ng parehong pamilya. Panipi tuldok. Tila ikaw ay medyo masyadong may kaalaman tungkol sa mga magic artifact. Sigurado akong hindi nila ibinabahagi ang lahat ng ito sa publiko, di ba? Kabanata 1002. Nagpatuloy si Gerald sa pag-arte na parang nagulat siya sa pagsasabing, ikaw ba ay isang uri ng salesperson? Talagang pinuntahan mo ako sandali doon. Haha, ano? Hoy, ngayon ako ay isang accountant na nagtatrabaho para sa isang kumpanya sa ilalim ng pamilyang Lovewell, alam mo. Ang aking kumpanya sa partikular ay ang pangunahing tagapag-ayos para sa taunang kaganapan sa pagpapalitan. At muli, wala akong dahilan upang magsinungaling sa iyo. Basta malaman na ibinabahagi ko lang sa iyo ang lahat ng ito mula noong nasave mo ako. Huwag palawakin ang balita. Sa kaulit, hindi tulad ng maniniwala sa iyo, sagot ni Misty habang humigop siya ng sariling inumin. Gayunpaman, nakikita mong interesado ka sa kaganapan, baka gusto mong pumunta upang tumingin. Dagdag ni Misty, ang paraang sinasabi mo na halos nagmumungkahi na maaari akong malayang makapunta sa isang lugar. Sigurado akong hindi ito ganoong kadaling makakuha ng tiket sa pagpasok, tama ba? Nakangiting sagot ni Gerald. Bingo! Ngunit maswerte para sa iyo, ako ay isang tao na ayokong may utang na pabor sa iba. Dahil natulungan mo ako ng labis, maaari kang magbigay sa iyo ng isang tiket sa pagpasok sa ilalim ng kondisyon na mahalagang bayaran ko ang lahat ng iyong kabaitan. Deal! Sabi ni Misty habang maingat niyang kinuha ang isang tiket sa pagpasok mula sa kanyang bag at ipinadikit ito kay Gerald na nakangiti. Habang nasa amin ito, isaalang-alang na ito ay habang buhay na payo. Huwag nang magmaliit sa mga tao, lalo na ang mga kagandahang tulad ko. Pinag-uusapan kung saan, mukhang hindi mo nakita ang karamihan sa mundo, upang maging ganap na matapat. Alam mo, ang ilan sa aking mga kaibigan mula sa labas ng bayan ay pupunta upang magsaya kasama ako bukas. Maaari kitang isama kung nais mo. Kumusta naman? Deal. Salamat at sigurado, bakit hindi? Gayon din patungkol sa pamilyang Lovewell na nabanggit mo ng mas maaga, upang maging malinaw, mayroong higit pa sa isang pamilyang Lovewell sa Logan Province. Tanong ni Gerald habang magalang siyang kumukuha ng tiket sa pagpasok. Hindi talaga. Iisa lang ang pamilyang Lovewell sa buong lalawigan. Narinig iyon, tinanggal ni Gerald ang kanyang lalamunan habang iniisip niya 3 Lovewells in the Logan Province. Tuldok. Pwede ba talaga itong parehong pamilya na nagmula sa Sea Haven? Pagkatapos ay muli kahit na ang tatlong magkakapatid ay tila nagsusuot ng normal na damit noon, nakita ko ang mga katulad na artikulo ng damit na nagkakahalaga ng $15,000 bawat piraso. Matagal nang may kamalayan si Gerald na ang tatlong tao ay hindi ordinaryong tao. Gayunpaman, hindi talaga siya mapakali sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang totoong interes ay nakasalalay sa kaganapan ng palitan. Kung ang mga mahiwagang artifact ay tunay na ibebenta, kung gayon nais niyang tingnan ang mga ito para sa kanyang sarili.
Kung sa bagay kung may bumili sa kanila kakaunti ang para sa kanya upang potensyal na makuha ang kanyang mga kamay. Matapos maghiwalay ng paraan kasama si Misty, nagtulog si Gerald ng gabi sa isang kalapit na hotel. Umaga kinaumagahan, sumugod si Gerald sa venue ng palabas ng kaganapan na kung saan nagkataong nasa Balbrick Manor. Bagaman naisip niya na maaga siyang nakarating, nagulat siya, ang lugar ay masikip na sa mga tao noon. Tulad ng kung hindi ito sapat, ang lugar ay napuno din ng mga mamahaling kotse. Dahil sumang-ayon siya sa gabing dati na maghintay para sa Misty sa pasukan ngayon, ginawa niya iyon. Habang naghihintay siya, ang ilan pang mga mamahaling kotse ay tumigil sa pasukan at palabas ng isang pangkat ng kalalakihan at kababaihan. Nakatayo sa isang sulok kaagad na nakilala ni Gerald ang tatlong tao mula sa grupo nang yumuko ang mga nakapaligid na bodyguard habang binabati ang mga panauhin. Siyempre, wala silang iba kundi ang tatlong magkakapatid na Lovewell. Tulad ng naisip niya, ang tatlong magkakapatid ay tiyak na kabilang sa isang mayaman at prestihiyosong pamilya. Alam yon, dumulas si Gerald sa isang cup na dinala niya at hinaila pababa ang labi nito. Habang tiyak na hindi siya natatakot kay Haven, ang iba pang dalawang magkakapatid na sina Sereni at Quintin ay ibang istorya. Mayroong isang pagkakataon na siya ay mapaulayos kung makilala nila siya at dahil maglakad-lakad siya kasama si Misty, talagang ayaw niyang mapunta ang mabibigat sa kanya. Sa kabutihang palad, ang grupo ay simpleng nag-usap at nagtawanan sa isa't isa pagpasok nila sa Balbrick Manor. Kagaya ng paghinga ni Gerald ng hininga, naramdaman niya ang banayad na tapik sa balikat niya. Paglingon sa kung sino ang gumawa nito, nakita ni Gerald si Misty na nakangiti sa likuran niya habang sinabi, "Maaga ka pa, Gerald." Nakangiting bumalik, hindi mapigilan ni Gerald na mapansin ang ilan pang mga kabataang lalaki at kababaihan na nakatayo sa likuran niya. Kabanata 1003. Matapos ibalik ang pagbati, pagkatapos ay lumingon si Misty sa kanyang grupo bago sinabi, "Alisin muna natin ang mga pagpapakilala. Ito si Gerald at ngayon ko lang siya nakilala. Siya ay isang mabuting tao at iniligtas niya pa ako, alam mo. Manalo ka, kaya ito ang lalaki. Kung may kamalayan siya na dumadalo kami sa isang kaganapan sa pagpapalitan ng kayamanan, bakit pa pinili niya na magbihis ng pangkasalukuyan siya?" Sinabi ng isa sa iba pang mga kababaihan na medyo mapanghamak habang tumatawid siya. Ang kanyang komento ay nagmula sa katotohanang ang kaganapan sa palitan ay isang uri ng pagtitipon na nakalaan lamang sa mga prestihiyosong tao. Dahil ang mga malalakas at maimpluwensyang lamang ang inaasahang dumalo, ang mga suit at sapatos na pangkatad ay itinuturing na pamantayan sa gayong kaganapan. Dahil si Gerald lamang ang nakadamit tulad ng isang turista, hindi nakapagtataka kung bakit natagpuan siya ng kaibigan ni Misty na medyo nakakahiya. Hindi lang din siya. Ilan sa kanyang mga kaibigan ay nag-iisip tungkol sa parehong bagay din. Mabuti naman di ba? Masisiyahan lang kaming magkakasama. Sagot ni Misty na tila hindi nahuli sa maliwanag na ayaw ng mga kaibigan kay Gerald. Gamit iyon, lahat sila ay sabay na pumasok sa Balbrick Manor. Ang manor mismo ay napakalawak at ayon sa sinabi ni Misty kay Gerald, ang kaganapan sa pagpapalitan ay nahahati sa isang panlabas at panloob na lugar. Habang ang panlabas na lugar ay nagpakita lamang ng mga regular na antigo at kayamanan, ang panloob na lugar ay nakalaan para sa tinaguriang magagandang bagay. Habang naglalakad sila, si Lydia Jolly, ang isa sa mga kaibigan ni Misty, ay tiningnan ang isa sa mga kalalakihan sa kanilang grupo bago sinabi, "Sabihin Jamie, napansin ko lang, ngunit bago ba ang relo na iyon? Natutuwa akong napansin mo. Ito talaga. Oh, magkano ito?" Tanong ni Lydia. "Hindi naman ganon kamahal talaga. Mga $3,000 lang. Nabili ko pa rin ito dahil ang estilo ng relo ay tumutugma sa aking suit." Sagot ni Jamie Warner. "Anong kayamanang tao ka?" Sabi ni Misty, isang pahiwatig ng paninibugho sa kanyang boses. Kahit na sinabi niya iyon, hindi talaga masyadong iniisip ito ni Misty. Siya ay nasiyahan sapat sa ang katunayan na ang lahat ay nasisiyahan sa kanilang sarili ng sama-sama. "Nakikita ko. Kung gayon ano ang tungkol sa suit? Magkano iyon?" "Mahigit $7,000. Binili ko ito sa Italia noong dati akong naglakbay doon, magaling." Sagot ni Lydia habang siya at ang dalawa pang kalalakihan at kababaihan sa pangkat ay nagpatuloy na talakayin ang kanilang pananamit at pamumuhay. Ito ay maliwanag na si Lydia ay may husay sa pagkuha ng iba na gawin ang maruming gawain para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, sinasadya niyang simulan ang partikular na paksa ng pag-uusap upang mapahiya si Gerald. Sinusubukan niya ang kanyang makakaya upang paalisin at iwanan siya dahil naramdaman niya na siya ay isang kahihiyan sa kanya at sa kanyang mga kaibigan dahil sa hindi maganda ang pananamit niya para sa isang napakagandang kaganapan. Ano pa, siya ay matapat na asar sa kanya mula nang una niyang ipalagay na si Gerald ay isang mayamang binata o kahit papaano, isang prinsipe na kaakit-akit matapos sabihin sa kanila ni Misty ang tungkol sa kanyang tagapagligtas.
Kahit na inamin niya na siya ay medyo kagwapuhan, sa huli, siya ay isang tall-owner na hindi maganda ang damit. Dahil sa lahat ng iyon, naramdaman ni Lydia ang pangangailangan na ipaunawa sa kanya kung gaano talaga siya kaiba sa kanila. Habang nagpapatuloy na maayos ang kanyang plano, biglang may sumigaw, paano mo tatangkaing mailagay ang bagay na iyon sa tabi ng aming mga item? Sinusubukan mo ba kaming mapahiya? Mawala ka. Paglingon sa kung sino ang sanhi ng kaguluhan, nakita ng lahat ang isang matandang lalaki na tila sinusubukan na mag-set up ng kanyang sariling stall upang maipakita ang kanyang kayamanan. Dahil nagawa niya itong dalhin dito sa una, maliwanag na nagawa niyang ipasa ang mga pamamaraan sa pagkakakilanlan ng kayamanan. Sa kabila ng pagkakaroon ng bawat karapatang magtakda ng kanyang sariling stall doon. Karamihan sa iba pa na nag-set up ng kanilang sariling mga quadre para sa kaganapan ay nagmula sa mga pangunahing pamilya, kabilang ang ilang mga tao na malapit sa kung saan tinangka ng matandang lalaki na i-set up ang kanyang quadre. Walang sino man sa loob ng panloob na lugar ay isang random na tao tulad ng matandang lalaki, na nagbigay sa mga nagmamay-ari ng stall na nag-set up na ng mga stall malapit sa kung saan pinlano ng matandang lalaki na i-set up ang kanyang kahit na higit na dahilan upang umalis siya. Bumubuntong hininga, alam ng matandang lalaki na simpleng hindi nito gagawin. Ang paggangat ng kanyang kayamanan na tila isang bakal na plaka sa kanyang mga braso ay nagsimula siyang maglakad upang maghanap ng ibang lugar upang maitayo ang kanyang pwesto. Habang pinapanood ni Gerald ang pag-alis ng matanda, naramdaman niya na medyo kumislot ang mga talukap ng mata niya sa pagkakataong binigyan niya ng magandang hitsura ang bakal na plate. Nararamdaman ni Gerald na pumipintig ang kanyang puso habang nagpatuloy sa pagtitig sa bakal na plaka na may mga blotches sa buong ibabaw nito. Ito ay isang pakiramdam na bihira niyang naranasan mula nang siya ay maging isa sa mga kampyon. Kabanata 1004. May tiyak na mali sa iron plate na iyon, naisip ni Gerald sa sarili. Halika na, Gerald. Tara na. May mali ba? Tanong ni Misty, nagtataka kung bakit siya ay nakatayo pa rin sa lugar. Bakit hindi muna kayo magpatuloy? Gusto kong tumingin sa paligid ng mag-isa. Nakangiting sagot ni Gerald bago nagpatuloy sa pagtingin sa direksyon na iniwan ng matanda. Well, mabuti. Ngunit tatawagan ulit kita kapag malapit na ang tanghali upang sabay tayong makapag-lunch. Sabi ni Misty na napansin din niya ngayon na palaging binibigyan ng mga kaibigan niya ng malamig na balikat si Gerald. Matapos sumang-ayon sa plano, agad na hinabol ni Gerald ang matanda. Sa sandaling siya ay nawala, ang mga kababaihan mula sa grupo ni Misty ay agad na nagsimulang masamang bibig siya. Manalo ka. Bakit mo kailangang makilala ang gayong tao, Misty? Nakakahiya siyang makasama. Alam ko, di ba? Taunan. Mahirap kahit na magkaroon ng anumang kasiyahan kapag siya ay nasa paligid. Oo. Mangyaring huwag siyang isama sa amin sa pananghalian mamaya. Ibig kong sabihin, ihambing lang ang suot natin sa sinuot niya. Dahil tinulungan kanya, tiyak na hindi mo gugustuhin na mapababa siya sa harapan natin, di ba? Narinig iyon, si Misty ay maaaring tumugon lamang sa isang nalungkot na tono, iyan ay sapat na. Kahit na sandali lamang ako nakilala sa kanya, payagan akong ipaalala sa iyo na siya ay isang mabuting tao. Tatawagan ko pa rin siya para sa tanghalian mamaya, ngunit mangyaring maging mas maganda sa kanya sa ibang pagkakataon, okay. Mabuting sagot ng iba, pinilit na sumang-ayon. Samantala, sa wakas ay naabutan ni Gerald ang nagmamaktol na mukhang matandang lalaki na muling itinayo ang kanyang quadre sa isang liblib na lugar. Umiling, alam ng matanda na kahit na ang bagong lugar ay medyo naiwang, kahit papaano, walang magtatangka na paalisin ang isang nayon na tulad niya rito. Sumugod sa tindahan ng matanda, nginitian siya ni Gerald bago sinabi, ito lang ba ang item na nabebenta mo, Ginoo? Sa katunayan ito ay, alam mo, ayoko talagang pumunta dito ngayon. Kung pipiliin mong maniwala sa akin o hindi, talagang ang tagapagayos ng kaganapan ang nag-aanyaya sa akin. Matapos kaming makipag-usap ng kaunti, sinabi nila sa akin na ang iron plaka ay ibebenta sa isang mataas na presyo kaya talagang dapat akong dumalo sa kaganapan. Ngunit tingnan kung ano ang nangyari. To think na napaiwas ako bago ko pamaset up ang tindahan ko doon kanina. Tagumpay. Mayroon ka bang sigarilyong makukuha, binata? Kung gagawin mo ito, aalis ako kapag nagkaroon ako ng usok. Kailangan kong magluto ng tanghalian para sa aking apo pa rin. Sagot ng matanda na may buntong hininga. Oo naman. Upang kumpirmahin lamang, inimbitahan ka ng tagapagayos ng kaganapan sa sandaling malaman nila na pagmamayari mo ang plaka at tama. Sabi ni Gerald habang nakatingin sa bakal na plate habang inaabot ang isang matandang sigarilyo. Ang plaka mismo ay hindi mukhang espesyal. Karamihan, maaaring sabihin ni Gerald na mayroon itong isang simple ngunit sinaunang aura na nakapalibot dito, hindi katulad ng isang anti-gang item.
Nalaman ng tagapagayos ng kaganapan na pagmamayari ko ito sa pamamagitan ng isang palabas sa TV, sa totoo lang. Alam mo ang palabas na iyon kung saan pinag-uusapan nila ang pagbebenta ng mga antigo. Sa gayon, ako ay nasa isa sa mga yugto ng palabas na iyon dahil ang plaka na ito dito ay tiyak na nararapat na maging isang anti-gong. Ibinigay ito mula sa aking mga ninuno, alam mo. Kahit na habang ang mga eksperto mula sa palabas na iyon ay tiyak na sumang-ayon na ang aking anti-gong hindi masama, idinagdag din nila na wala itong masyadong artistikong o archaeological na halaga. Ang lakas ng loob. Anuman hindi nagtagal ay nakilala ako ng tagapagayos ng kaganapan. Sinabi nila sa akin na ang item ay maaaring ibenta sa mga dayuhan sa isang mataas na presyo na humantong sa kanila na anyayahan ako sa kaganapan sa pagpapalitan ng kayamanan. Noon, sinabi sa akin ng tagapagayos na hanapin sila sa sandaling dumating ako sa venue ng kaganapan. Sinabi din sa akin na ibigay ang plaka sa kanila kapag nagkita kami. Hindi ko talaga naintindihan ang kahilingan sa oras na iyon at hindi ko pa rin alam, ngunit mula nang marinig kong makakakuha ako ng maraming pera sa pamamagitan ng pagbebenta nito, una kong naabot ang umaga ngayon. Kahit na pagkatapos na gumala ng medyo, gayon pa man, hindi ko pa rin sila makita. Iyon ang dahilan kung bakit tinangka kong mag-set up ng aking sariling stall sa panloob na lugar kanina. Ano pa, ang mga negosyanteng tulad nila ay maaaring hindi masyadong mapagkakatiwalaan, alam mo, binata. Hindi mawawala ang tanong para sa isang senaryo kung saan nababayaran ako sa kalahati ng kinikita ng mga negosyante mula sa pagbebenta ng anti-gong mangyari. Sa pag-iisip na iyon, binigyan lamang ako ng higit na kadahilanan upang subukang ibenta ang plaka ng mag-isa, detalyado ng matanda nang matapos niya ang kanyang sigarilyo. Nang makita iyon, mabilis na inabot sa kanya ni Gerald ang isa pang sigarilyo bago maingat na buhatin ang iron plate at timbangin ito. Matapos ang isang maikling sandali ng pagsasaalang-alang, isang saloobin ang dumating sa kanya. Nakangisi, pagkatapos ay lumingon si Gerald sa matanda bago sinabi, interesado akong bumili sa iyo ng iron plate, Ginoo. Maaari mong pangalanan ang anumang presyo na gusto mo. Binata, sasabihin ko ito ngayon na ang bagay na ito ay halos walang archaeological o artistikong halaga dito. Tuldok-tuldok. Ito ay isang simpleng iron plate na ginamit upang lokohin ang mga dayuhan. Sagot ng matandang lalaki sa isang medyo napahiya na tono na marahil ay nakaramdam ng masamang pakiramdam pagkatapos ng paninigarilyo ng dalawa sa mga sigarilyo ni Gerald habang mabilis niyang inaalis dito si Gerald. Ayos lang ako sa ganon. Ang bagay na ito ay magiging kapaki-pakinabang sa akin kaya huwag mag-alala. Panipi-panipi tuldok-tuldok-tuldok. Sigurado ka ba talaga? Walang dahilan para magsinungaling ako. Gagamitin ko ang parehong presyo na itinakda ko para sa mga dayuhan, alam mo. Sabihin mo lang sa akin ang presyo, mabuti. Huwag sabihin na hindi kita binalaan. Ibinibenta ko ito sa $77,000. Sagot ng matanda habang namula siya ng bahagya. Ang tanging dahilan lamang na itinakda niya ang napakataas na presyo ay dahil narinig niya na ang mga dayuhan ay magbabayad ng literal para sa anumang anti-gong item. Narinig iyon, simpleng ngumiti si Gerald nang masabi bago sabihin kalimutan ang $77,000. Bayaran kita sa iyo ng $770,000. Kapag natanggap mo ang pera, makakabuhay ka ng isang komportableng buhay. Kaya paano ito? Hindi tulad ng may magamit ka para sa plaka kung magpasya kang huwag ibenta ito, plus gayon paman, hinawakan ni Gerald ang kanyang dila sa tamang oras upang mapigilan ang kanyang sarili na sabihin ang isang bagay na totoong nakakakilabot. Sa halip, itinuloy niya ang pangungusap sa kanyang isipan. Kung talagang hindi mo nais na ibigay ito, maaaring harapin mo lamang ang kapahamakan ng pagkalipol ng iyong kabuoang pamilya. Kabanata 1005. Plus. Gayon din, hawakan, binata. Seryoso ka ba dito? Sagot ng matanda, nanlaki ang mata niya sa gulat. Pasimpleng umiling si Gerald bago hiningi ang matanda ng kanyang bank account number na may ngiti sa labi. Matapos ang isang maikling tawag, ang matandang lalaki ay naiwan ng lubos na nagulat 5 minuto mamaya nang makita niya na $770,000 ang tunay na nabank sa kanyang account. Salamat, binata. Sabi ng matanda habang ngumiti siya ng malapad. Ang kanyang kagalakan ay hindi sorpresa. Kung sa bagay, hindi niya sana pinangarap na talagang maibibenta niya ang bakal na plate sa napakataas na halaga. Si Gerald mismo ang bumili ng item dahil kahit na ang plaka ay hindi mukhang isang espesyal, mayroong isang bagay na pambihira dito. Nagbigay ito ng isang katulad na pakiramdam kay Gerald noong una niyang nakatingin ang kanyang mga mata sa larawan ng araw kalahating taon na ang nakalilipas. Maaaring ito ay isang pakiramdam ng gut lamang, ngunit pinili ni Gerald na maniwala dito. Sa sandaling iyon, isang pangkat ng mga tao na binubuo ng parehong mga dayuhan at lokal na nakasuot ng marangyang damit ay nagsimulang maglakad patungo kay Gerald at sa matanda.
Nang nasa harap na sila ng duo, isa pang matandang lalaki na nakasuot ng tradisyonal na damit ang nakangiti habang sinabi niya, siguro kung papayagan mo akong tingnan ang bakal na plaque sa iyong kamay, mister. Nang makita ito, ang matandang lalaki na nagbenta ng bakal na plaque ay kaagad na nagsimulang takot na ang kanyang pera ay makuha mula sa kanya. Bilang isang resulta, mabilis siyang umalis sa eksena, hindi nang ahas na magtagal pa. Si Gerald sa kabilang banda ay simpleng iniabot ang bakal na plaka sa iba pang matanda habang sinabi niya, oo naman. Dahan-daang kinuha ito mula kay Gerald, hinawakan ng matandang lalaki na may tradisyonal na damit ang bakal na plaka sa kanyang mga kamay bago dahan-daang hinaplos ang ibabaw nito. Hindi nagtagal at biglang nagbago ng husto ang ekspresyon niya. Ano ito, G. Snyder? Tinanong ang isa sa mga dayuhan na lumitaw na pinuno ng pangkat. Bueno, para sa isa, ang bakal na plaka na ito ay tiyak na hindi isang ordinaryong bagay. Magiging prangka ako at sasabihin kong talagang may isang banal na espiritu na pumapalibot dito. Sagot ni G. Snyder habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya. Sa sandaling marinig iyon ng dayuhan, agad na naangat ang kanyang kalooban nang lumingon siya kay Gerald bago sabihin, magkano ang bayad mo para rito? Magbabayad ako ng 50 beses sa presyong iyon para sa iron plate na ito. Narinig iyon, lumingon si Gerald kay G. Snyder. Kaya't ito ay naka-out na ang matandang ito ay pantay kasing pananaw bilang siya. Ano man kahit na naiitaas ng dayuhan ang presyo sa 5,000 beses na higit pa sa una niyang binayaran, hindi binibitawan ni Gerald ang plaka. Pinahahalagahan ko ang alok ngunit hindi ko ito ibinibenta, sagot ni Gerald habang binawi ang iron plate mula kay G. Snyder. Hindi marinig ang nais niyang tugon, kumunot ang noo ng banyaga bago tumingin sa isang kabataan na nakatayo sa kanyang tabi. Ang kabataan mismo ay tumingin sa paligid ng 26 at nagsusuot ng medyo marangyang damit tulad ng natitirang mga tao sa loob ng grupo ng dayuhan. Napansin ang kanyang pahiwatig, umiling ang kabataan at ngumiti bago sabihin, kung hindi mo namamalayan, pinangalanan ko si Zoltan Lovewell, at ako ang pangunahing tagapagayos ng kaganapan ngayon, mister. Ako rin ang batang Panginoon ng pamilyang Lovewell kaya tunay na iminumungkahi ko na ibenta mo lang ito. Isipin kung paano mo magagampanan ang isang komportableng buhay nang walang pag-aalala sa sandaling makuha mo ang pera. Habang tinitingnan ni Gerald ang banayad ng ngiti ni Zoltan, simpleng sagot niya, muli, pinahahalagahan ko ang alok, ngunit hindi ko ito ibinibenta. Sa pamamagitan nito, bahagyang tumango si Gerald sa grupo bago tangkaing umalis kasama ang iron plate. Gayunpaman, bago pa siya makaalis, isang matandang may puting buhok na nakatayo rin malapit kay Zoltan sa buong oras na ito ay humakbang sa harapan ni Gerald, pinipigilan siyang umalis. Sa pagtingin sa kanya, nakikita ni Gerald na ang sobrang kahangahangang pagpapataw ng mga iris ng tao ay mukhang tatsulok. Umikot ng bahagya ang kanyang mga mata at napagtanto ni Gerald na ang taong may puting buhok ay may mga mata na katulad ng sa isang makamandag na ahas. Ito ay maliwanag kay Gerald sa puntong iyon na ang lalaking nakaharang sa kanyang lakad ay tunay na mayroong lakas sa loob. Kaya't tila ang mahabang kasaysayan na naitatag ng Lovewell sa loob ng lalawigan ng Logan ay pinapayagan silang bumuo ng isang tunay na pambihirang background. Ano ang maaaring ibig sabihin nito, G. Lovewell? Tanong ni Gerald habang lumingon siya para tignan si Zoltan. Bilang tugon, gayunpaman, simpleng lumingon si Zoltan habang papalayo ng tingin habang ang matanda, may puting buhok ay mahigpit na hinawakan ang pulso ni Gerald. Habang hinihigpit niya ang kanyang hawak, malamig niyang sinabi, tulad ng nabanggit dati, handa siyang itaas ang presyo ng 50 beses ng binayaran mo. Paano ka pa hindi nasiyahan doon, mister? Bago pa man natapos ang hatol ng matanda, lumulubog na siya ng lihim na lakas patungo sa katawan ni Gerald. Talagang pinahihintulutan mo ang iyong kakayahan. Napaisip si Gerald sa kanyang sarili ng may nginisyon bago kumaway ang kanyang kamay sa isang walang malasakit na pamamaraan. Sa pamamagitan lamang ng paggawa ng simpleng kilos na iyon, nagawang masira ni Gerald ang lakas sa loob ng matanda. Napagtanto kung ano ang nangyari, ang matandang lalaki ay nakatitig kay Gerald sa gulat habang umuurong ng ilang hakbang paatros. Sinabi ko na sa iyo, hindi ko ito ibinibenta. Mangyaring huwag ipagpatuloy ang paninira sa akin, sabi ni Gerald habang siya ay naglalakad. Sigurado ka ba na ang plaka ay isang kayamanan, G. Snyder? Wala akong maramdaman mula rito. Sabi ng foreigner na nakakunot ang noo habang pinapanood si Gerald na papalayo. Pagkuha ng isang kumpas, G. Snyder pagkatapos ay sumagot, ang compass ay ang isa na humantong sa amin dito, kaya't positibo ako na ang bakal na plaka ay kung ano ang tinuturo nito. Sa katunayan, ang kumpas ay nakaturo ngayon sa direksyon kung saan napunta ang binata. Walang tanong tungkol dito. Nakita ko. Kung sigurado ka, G. Snyder, kung gayon tiyak na kailangan nating makuha ang ating mga kamay sa plate na iyon kahit na ano paman. Sinabi ni Zoltan habang ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran.
Noon niya napagtanto sa wakas na ang lalaking puti ang buhok ay may malambot na ekspresyon sa kanyang mukha. Kabanata 1006. Ano ang nangyayari sa iyo, Caleb? Panipi tuldok. Paano? Ungol ni Caleb habang nakatingin sa magkabilang kamay niya, maliwanag na natigilan pa rin. Ipaliwanag mo ang iyong sarili, Caleb. Ano ang ibig mong sabihin, Pano? Ginamit ko ang aking panloob na lakas kanina nang ako ay nakahawak sa pulso ng kabataan. Gayunpaman, ang aking panloob na lakas ay tumigil lamang sa kalahati. Paano ito posible? Si Caleb ay nanatiling tahimik ng ilang sandali, lubos na naguluhan habang pinag-iisipan niya ang kakaibang pakiramdam na naranasan niya kanina. Sigurado ka bang hindi ka lang masyadong naghahanap dito? Tanong ni Zoltan habang nakatingin sa lalaking maputi ang buhok. Dahil ang kanyang ama ang nag-aanyaya sa mahiwagang Caleb, si Zoltan ay iginagalang siya ng lubos. Hindi, positibo ako na may mali sa binatang iyon. Sagot ni Caleb habang siya ay lumingon at malamig na tumingin sa direksyon kung saan umalis si Gerald ng ilang segundo kanina. Si Gerald mismo ay nakarating na sa isang ilog na hindi gaanong kalayuan. Sa sandaling natitiyak niya na siya ay nag-iisa, hinawakan niya ng mahigpit ang bakal na plaka bago ilapat dito ang kanyang lakas sa loob na sanhi upang mabasag ang plaka. Habang ang mga piraso ng bakal ay nahulog sa lupa, ang isang mukhang sinaunang talam ay nagsisiwalat din. Tulad ng inaasahan, talagang may isang bagay na mahiwaga sa loob. Sabi ni Gerald sa sarili habang dinampot ito. Sa pagmamasid nito, ang maikling talam ay matalim at isang itim na glow ay tila nagmula-mula rito. Ano pa, maraming mga kakatwa, malaugat na mga linya ang makikita ding nakaukit sa buong ibabaw nito. Ang paghawak lamang ng mahiwagang artifact ay nagparamdam kay Gerald na ang talam ay espiritual sa likas na katangian, at sa isang paraan, naramdaman niyang bahagyang naantig ito. Para bang naiimpluwensyahan siya ng talam. Paglingon niya sa paligid niya, napansin ni Gerald ang isang malaking bato na mga 300 talampakan ang layo mula sa kinatatayuan niya. Sa isang simpleng pag-flick ng pulso niya, mabilis niyang itinapon ang talam patungo sa batong iyon. Gumagawa ng isang kakaibang tunog ng sumisipol habang pumuputok sa hangin, ang mga labi ay lumipad sa buong lugar sa sandaling sumalpok ang maikling talam sa bato. Habang ang mga piraso ng nasirang bato ay lumipad sa buong lugar, ang itim na maikling talam mismo ay agad na humirit pabalik sa mga kamay ni Gerald. Sa pagsuri sa kalagayan ng talam, nalaman ni Gerald na wala kahit isang galos dito. Natuwa, sinabi ni Gerald, talagang nakakuha ako ng isang malaking kayamanan sa oras na ito. Nang malapit na siyang umalis, gayunpaman, kumaibot ang tainga ni Gerald nang marinig niya ang mga kamakalusot na tunog na nagmumula sa paligid niya. Hindi nagtagal bago ang 8 mga numero ay nagsiwalat ng kanilang sarili habang papalabas sila ng kalapit na mga palumpong. Sa pag-ikot kay Gerald, lahat sila ay pantay na nanlamig ng tingin habang ang isang kalbo ay lumabas mula sa grupo ng mga tao at umungol, "Hoy, bastard! Ibigay ang iron plaka kung ayaw mong mamatay." Saan iyon? Tulad ng naulit-ulit ko ng maraming beses, hindi ko ito ibinibenta. Bakit mo pa ako pinipilit na ibigay ito? Kung sa bagay, ang pagiging magalang at magiliw ay dapat unahin kapag gumagawa ng kahit ano, hindi. Payo ni Gerald. Gupitan mo na ang crap. Kinumpirma na ni Master Snyder na ang item ay pambihira. Hindi mo ba nakikita na sa pagmamayari lamang ng isang napakahusay na kayamanan, makikita ka bilang isang nagkasala kahit na ikaw ay tunay na walang kasalanan? Sinubukan pa ng dayuhan na magbayad para sa plate ng mas maaga, ngunit tumanggi ka. Tagumpay. Mahirap na swerte ngayon. Pangot siya ng kalbo. Mas mabuti na huwag kang subukan ang anumang nakakatawa. Hindi ko nais na pumatay ng higit pang mga tao sa panahong ito. Sagot ni Gerald na alam na siya ngayon ay inilalagay sa isang mahirap na posisyon. Kahit na ilang araw lamang mula nang bumalik si Gerald sa pamumuhay ng isang normal na buhay, ang kanyang pag-uugali ay nagpapagaling sa isang pinabilis na rate. Pagkatapos ng lahat, sa wakas ay nabigyan siya ng pagkakataong mabuhay ng payak at walang pag-aalala na buhay na lagi niyang hinahangad. Habang alam niya na ang lahat ng ito ay pansamantala lamang, itinangi niya ang katotohanan na makakaranas pa rin siya ng gayong kaligayahan. Nakalulungkot, ang tanging tugon mula sa 8 tao ay pagsabog ng tawa. Nagalit na ba siya? To think na talagang inangkin niya na ayaw niyang pumatay ng mga tao. Sa aking edad, nakita ko ang maraming tao na binasa ang kanilang pantalon sa sandaling alam nila na mamamatay sila. Tuldok. Ang taong ito ay nasa isang bagong antas. Sa palagay ko ang pagkabigla ay dapat na napakalaki para sa kanya na masabi ang isang nakababaliw na bagay. Sa gayon, lahat kaming 8 ay maaaring nagawa ng maraming mga misyon ng sama-sama, ngunit palagay ko palaging may bago na maranasan. Habang ang 8 tao ay nagpatuloy sa pagtawa hanggang sa masakit ang kanilang panig, huminga muna si Gerald bago nagmakaawa, hindi ako nagbibiro. Mangyaring ako ay patay na seryoso dito.
Kung iiwanan mo ako maging lahat kayo ay mabubuhay. Hindi ba ideal yan? Hahaha. O sige, tama na ang kalokohan para sa isang araw. Patayin mo lang siya at kunin ang iron plaque upang makumplito namin ang aming gawain. Sinabi ng kalbo habang sumenyas siya para sa kanyang mga kasama na umatake, ang kanyang ekspresyon ay nagiging kakilakilabot sa loob ng isang segundo. Narinig ang utos, ang 7 iba pang mga mata ng mga kalalakihan ay naging nakamamatay na agad din silang nagsimulang maglakad papunta kay Gerald. Sa kanilang mga mata lamang, masasabi ni Gerald na ang mga taong ito ay bihasang mamamatay tao. Kabanata 1007. Ito ang iyong sariling kasalanan sa panliligaw sa kamatayan. Maghanda na para mapatay. Ungol ng kalbo habang ang isa sa mga tauhan niya ay agad na nagsiwalat ng isang maikling talam at itinunggo sa dibdib ni Gerald. Nakatuon patungo kay Gerald, inabot ng isang segundo ang salakay sa isang sandali upang mapagtanto na kahit na ang kanyang maikling talam ay tumama, makikita, kung saan siya ay naglalayon para sa ilang di makajos na kadahilanan, nabigo ang talam na tumagos sa dibdib ni Gerald. Ano? Ito ang nag-iisang tugon na masasabi ng matamlay na lalaki habang galit na sumagot si Gerald, huwag mong sabihing hindi ko binalaan ang sinuman sa iyo. Pagkasabi nun ay agad na gumanti si Gerald sa pamamagitan ng paghampas sa lalaking pisngi sa lalaki. Kahit na ito ay naging isang solong sampal lamang, ang lalaki ay ipinadala na lumilipad sa hangin. Ang huling bagay na maaaring iparehistro ng lalaki ay ang kanyang ulo na nagdeform habang dumadaloy ang dugo sa kanyang mga mata. Pagdating sa isang puddle ng putik na ilang dosenang mga paang layo, ang tao ay kasing ganda nang nawala. Panipi tuldok. Alam niya ang martial arts. Idineklara ang kalbo, laking gulat ng mga pangyayari. Gayunpaman, agad niyang inangkop ang sarili habang kinukumpas ang malaking kamay bago sinabing, huwag kang pigilan. Tanggalin mo siya, lahat. Ang pagsunod sa kanyang order, ang natitirang 6 na kalalakihan ay mabilis na sumugod kay Gerald. Tulad ng inaasahan, gayunpaman, walang paraan sa impyerno na ang alinman sa kanila ay maaaring makalapit sa pakikitungo kay Gerald. Bago pa man ang alinman sa kanila ay makapagdulot ng anumang mga sugat sa kanya, mahusay na naabot ni Gerald ang mga nakamamatay na hampas sa kanilang 6. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang lahat ng 6 na tao ay nakahiga ng patay sa lupa, ang kanilang pinahihirapang ekspresyon na nagmumungkahi na sila ay namatay sa matinding sakit. Ungol sa kalbo na lalaki sa kanyang sarili habang ang malamig na pawis ay nagsimulang tumakbo sa kanyang noo. Napagtanto niya ngayon na siya na lang ang natira at kahit takot na takot siya parang bato ang kanyang mga binti. Gayunpaman, ang pinakapangit ay dumating pa. Sa sandaling si Gerald na ang mga mata ay namumula tulad ng demonyo ngayon, ay nagsimulang maglakad papunta sa kanya, ang kalbo na lalaki ay buong kinilabutan sa takot. Nakatayo ngayon sa harap ng kalbo na lalaki, sinabi ni Gerald, lahat ay maaaring natapos ng maayos kung lahat ay naging mabait sa isa't isa, hindi ba? Bakit mo ako pinilit na gawin ang lahat ng ito? Oo, tama ka. Sumusumpa ako sa aking buhay na palagi akong magiging kabaitan mula ngayon. Ang nangyari kanina ay isang malaking hindi pagkakaunawaan lamang. Pinakiusapan pa kita na umalis ka na lang, tandaan mo. Ngunit ano ang ginawa mo? Inutusan mo ang iyong mga nasasakupan na ilipat ako. Hindi ba ito masyadong malayo? Sagot ni Gerald habang kinukulit ang isang damo sa balikat ng lalaki na nanginginig. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Hindi na ako gagawa ng ganito. Ayoko kahit na ang kalbo ay ipinapalagay na pakakawalan siya ni Gerald kung siya ay sapat na nakiusap, sa lalong madaling panahon nalaman niya na siya ay patay ng mali. Bago pa man natapos ang kanyang pangungusap, isang mapang-akit na hiyawan ang pumuno sa lugar habang ang lahat ng kanyang 4 na paa ay sabay na hiwalay sa kanyang katawan. Nang tuluyang natapos ang hiyawan, lumingon si Gerald sa isang puno bago umungal, itigil mo na ang pagtatago. Ipakita ang iyong sarili. Kagad pagkatapos maririnig ang mabagal na pag-rustling ng damo habang ang isang matandang may buhok na matandang lalaki ay nagpakilala. Ito ay walang iba kundi si Caleb na ang mukha ay ngayon ay ganap na pinatuyo ng kulay. Upang isipin na nagawa mong maabot ang iyong kasalukuyang estado sa isang murang edad, ako, si Caleb Merritt, inaamin na nabigo akong kilalanin ang iyong dakilang talento kanina. Gayunpaman, tandaan na hindi ako nasa parehong panig ng mga taong iyon mula sa mas maaga, Mr. Si Caleb ay nagsasalita kay Gerald ng galang dahil nakita niya ang lahat na naganap mula sa sandaling binasag ni Gerald ang bakal na plaka gamit ang kanyang mga walang kamay. Habang totoo na sa una ay inagawan niya si Gerald upang makuha ang iron plaka para kay Zoltan, habang sabay na sinisiyasat ang dahilan ng dakilang lakas ni Gerald, naiwan siyang tulala sa labis na pagkamangha mula sa segundo na nakita niyang winawasak ni Gerald ang malaking bato na may isang pagbato ng ang maikling talim. Mula sa puntong iyon, hindi na siya nagtaka kung paano napahinto ni Gerald ang daloy ng kanyang lakas sa loob ng napakadali.
Bilang ito ay naka-out, Geralt ay nagsanay ng higit pa kaysa sa naisip niya. Iyon din ang sandali nang magsimula siyang magtago sa likod ng puno bagaman wala itong kinalaman sa patuloy na paghabol kay Gerald at higit pa sa takot matapos masaksihan ang tunay na lakas ni Gerald. Ang kanyang takot at respeto kay Gerald ay lumago lamang nang malaman na napansin na ng kabataan ang kanyang presensya noong una. Narito ka rin ba para sa Iron Flake? Malamig na tanong ni Gerald. Hindi ako nangangahas na magsinungaling sa iyo kaya inaamin ko na iyon talaga ang intensyon ko sa simula, Mister. Gayunpaman hindi ko na nais na gawin ito pagkatapos masaksihan ang iyong lakas. Panipi, Kabanata 1008. Matapos sabihin iyon, ang lalaking tumingin sa paligid ng 70 taon ay talagang yumuko sa harapan ni Gerald. Kahit na pagkatapos niyang masaksihan ang lahat ng iyon, wala talagang misteryo kung bakit niya ito ginawa. Si Gerald mismo ay maaaring tantsahin na ang lakas ngayon ni Caleb ay katulad ng kanyang sariling kalahating taon. Maaari rin niyang sabihin na nakamit na ni Caleb ang kanyang lakas sa loob. Habang malinaw na mahina pa siya kaysa kay Gerald na may mga kakayahan ngayon ni Caleb, ang matandang lalaki ay masasabing isa sa mga kampiyon. Sa ganoon, unti-unting bumalik sa normal ang pagkagusto ng dugo sa mga mata ni Gerald. Ang kanyang nagbigay na kilos ay dahan-dahang nabawasan din, na pinapayagan si Caleb na sa wakas ay magtagal ng isang mahabang buntong hininga. Masasabi ko na gumugol ka ng maraming taon ng pagsasanay upang makamit ang iyong lakas sa loob. Hindi ito madali kaya't hindi kita papatayin. Basta babalaan mo ang iba na huwag na akong subukan ulit. Sabi ni Gerald habang ganap na bumalik sa normal ang ugali niya. Salamat sa pag-save mo ng buhay ko at oo, susundin ko talaga ang utos mo, Mister. Gayunpaman, may isang bagay na hindi ko pa masyadong maintindihan, sagot ni Caleb na may isang spark ng parehong kaguluhan at pag-asa sa kanyang mga mata. Ipagpatuloy mo. Kita mo pagkatapos na italaga ang aking buong buhay sa martial arts, sa wakas nagawa kong maging isa sa mga kampiyon mga 7 taon na ang nakakaraan. Kahit na, umaasa pa rin ako na may isang araw na naisulat ang aking pangalan sa Weston Honor Roll upang makagawa ng isang pangalan para sa sinaunang martial arts ng aking pamilya. Gayunpaman tulad ng inaasahan, napakahirap na makapasok sa Honor Roll. Nais kong malaman kung ano ang iyong rango sa Honor Roll. Ang Weston Honor Roll. Hindi ko pa naririnig ang tungkol sa isang bagay. Sagot ni Gerald sa halip na mahinahon. Kaya hanggat ang isa ay isang kampiyon, natural na ay dadagdag ang kanilang pangalan sa Weston Honor Roll. Ito ay isang uri ng listahan ng pagraranggo na kinokontrol ng 4 na pangunahing mga lihim na lipunan sa Weston. Gayunpaman kahit na maliwanag na nagsanay ka ng napakaraming bagay, nakita kong kakaiba na hindi mo namamalayan ang Honor Roll. Maaaring hindi ka kabilang sa alinman sa 4 na pangunahing mga lipunan. Tanong ni Caleb, nagtataka. Mayroong 4 na pangunahing mga lihim na lipunan. Sa katunayan, mayroon. Ang mga pamilyang namumuno sa mga lihim na lipunan ay ang mga Yol-Aton, ang mga Naplock, ang mga Moldel, at ang Fergusons. At narito ko naisip na ikaw ay dalubhasa mula sa isa sa 4 na pangunahing lihim na lipunan. Narinig ko lang ang tungkol sa mga Moldel. Sagot ni Gerald habang medyo nakataas ang kilay. Mula sa alam ni Gerald, ang mga lihim na lipunan ay totoong mahiwaga tulad ng iminungkahi ng kanilang pamagat. Bihira silang makipag-ugnay sa mga ordinaryong tao dahil sa isang pangkalahatang kasunduan na ang kanilang mga linya ng dugo ay naiiba mula sa karaniwang tao. Bilang isang resulta, sila ay ganap na tumingin mababa sa karaniwang tao. Bagaman hindi sila halos lumitaw bago ang iba, ang mga lihim na lipunan ay umiiral sa buong mundo at binubuo ng mga miyembro mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Nagkaroon din sila ng mga kasaysayan na sumasaklaw sa higit sa 1,000 taon. Ang pagpapakilala ni Gerald sa pamilya Moldel ay pinayagan siyang maunawaan kung magkano ang maaaring hawakan ng lakas at lakas ng mga lihim na lipunan. Nakikita ko, anuman ang lahat ng mga tao sa Honor Roll ay napakalakas, at ang mga mula sa 4 na pangunahing mga lihim na lipunan ay sumaikop sa halos 8% ng mga miyembro sa listahang iyon. Personal akong nagmula sa pamilyang Merit at kahit na nais kong magpatuloy sa paggawa ng isang pangalan para sa sinaunang martial arts ng aking pamilya, nahihiya akong aminin na hindi ito ganoon kadali sa akala ko. Nakalulungkot, walang ibang mga umiiral na kampiyon sa loob ng pamilyang Merit upang makipagkompetensya para sa isang posisyon sa loob ng Honor Roll, alinman mula nang ang aking mga ninuno hanggang sa aking henerasyon ay pumanaw na, sagot ni Caleb na may isang mapangiti na ngiti. Nakita ko. Tungkol sa 4 na pangunahing mga lipunan, gaano kalakas ang pinakamakapangyarihang tao? Tanong ni Gerald. Hindi ako masyadong sigurado tungkol doon. Gayunpaman, ayon sa mga alingaw-ngaw, mayroong magagaling na master sa 4 na pangunahing mga lipunan na namamahala sa kani-kanilang pamilya.
Tulad ng sinabi ko, ang narinig ko ay simpleng bulong-bulungan dahil kahit na ang mga mula sa apat na pangunahing mga lihim na lipunan ay hindi maaaring makilala ang pagiging tunay ng pag-angkin na iyon. Ngayong alam mo na ang nalalaman tungkol sa Weston Honor Roll, nagtataka ako kung naruroon na ang pangalan mo. Kung naghuhusga mula sa iyong lakas, madali kang nasa loob ng nangungunang 50 tao sa Honor Roll. Magalang na sinabi ni Caleb habang maingat niyang nakuha ang isang lumang scroll na itinago sa ilalim ng kanyang manggas. Binubuksan ito para makita ni Gerald tila ang nangungunang 200 tao lamang ang naitala ang kanilang mga pangalan. Hindi ko pa naririnig ang tungkol sa Weston Honor Roll bago mo sinabi sa akin ang tungkol dito. Walang pagkakataon na ang aking pangalan ay naroroon. Tulad ng pag-skim ni Gerald sa scroll, itinuro niya kung saan ang unang lugar bago magtanong. Tuldok-tuldok. Tawakan mo, bakit blanco ang unang lugar? Tila ba may isang tao na sadyang tinanggal ang pangalan? Well, sabihin na lang natin na ang tao sa una ay napaka-misteryoso. Batay sa sinabi sa akin ng aking ama, ang taong binigyan ng unang pwesto ay malapit ng hindi mapiig kahit na mula sa isang murang edad. Sa sandaling siya ay mas matanda, nakipag-usap pa siya sa maraming mga dalubhasa mula sa apat na pangunahing mga lihim na lipunan sa kanyang sarili. Gayunpaman sa huli, wala sa kanila ang maaaring makalapit sa kanya. Habang maraming nagtangka upang siyasatin ang kanyang background, palaging nabigo ang kanilang mga pagtatangka dahil walang makahanap kung saan naroon ang tao. Tulad ng sinabi ng aking ama noon, hanggat ang taong iyon ay nanatiling buhay, walang sinumang masasabing mas malakas kaysa sa kanya. Tila ang lahat ay nag-iisip din ng gayon kaya't naging tradisyon para sa unang lugar na laging manatiling blanco, paliwanag ni Caleb na malinaw na labis na interesado sa mga bagay na patungkol sa Honor Roll. Pinahahalagahan ko ang paliwanag, sagot ni Gerald na may tango. Pinag-uusapan kung saan, dahil nailigtas mo ang aking buhay at halos tanghali na, nagtataka ako kung magkakaroon ako ng kalayaan na gamutin ka sa isang engranding kapistahan, iminungkahi ni Caleb na maliwanag na nagsisikap na kaibiganin si Gerald. Dahil lubos na alam ni Caleb, naramdaman ni Gerald na makakalap siya ng karagdagang impormasyon sa ilang mga bagay kung papayagan niya ang matandang lalaki na magpagamot sa kanya sa tanghalian. Bilang isang resulta, tumango lamang siya bago sinabi, sure. Tatawagan ko lang muna ang kaibigan ko para i-update siya sa sitwasyon. Bigyan mo ako sandali. Kabanata 1009. Tinawag ni Gerald si Misty ng isang tawag upang kanselahin ang kanilang plano sa tanghalian. Pagkatapos ng lahat, ang pagkuha ng karagdagang impormasyon mula sa Caleb ay tiyak na kanyang prioridad. Well, sasama ba siya? Kinakabahan na tanong ni Lydia sa oras na ibaba ni Misty ang tawag. Marahil ay ayaw niyang sumali sa amin dahil sa sobrang pagkatakot mo sa kanya, sagot ni Misty na may isang medyo nabigong tono. Masarap pakinggan iyan. Gayunpaman, ngayon na wala na sa daan, sinabi ni Jamie na maglo-launch kami sa Logan Grand Hotel. Sa ganoong paraan, sabay kaming makakatingin sa paligid ng pinakamagandang hotel sa Logan Province. Tuwang-tuwa ni Lydia nang bumalik si Misty ng isang mapait na tango. Gayunpaman pagdating, pinahinto sila kaagad ng isang waiter na nakatayo sa tabi ng pasukan. Paumanhin, ngunit may nag-book ng buong Logan Grand Hotel ngayon. Natatakot kaming pumili ka ng isa pang restaurant upang makapag-lunch. Muli ang aming taos-puso na humihingi ng paumanhin, sabi ng mayordoma. Narinig iyon si Lydia, na kanina pa sabik na kumain doon, ay agad na nabigo. Dahil sa kanyang kaba kanina, naghanda pa siyang mag-snap ng mga litrato ng loob ng hotel sa pamamagitan ng kanyang cellphone. Upang isipin na magtatapos sila sa pagbabawal na pumasok. Para may mag-book ng buong hotel, ilan ang dumadalo? Palibas sa isang maluwang na hotel, siguradong may mauupong mga upuan, di ba? Tanong ni Lydia. Gayunpaman, bilang tugon, umiling lang ang waiter. Nang makita iyon, napabuntong hininga siya bago itinapak ang kanyang paa sa galit habang sinabi niya, gaano kainis. Pumunta lang tayo sa ibang lugar. Tanghalian ay tanghalian kahit saan natin ito kainin, payo ni Misty. Sumasang-ayon, ang pangkat ay nagsimulang umalis sa lugar. Gayunpaman si Lydia mismo ay patuloy na lumingon upang tumingin sa hotel, hindi nais na tanggapin lamang na may nag-book sa buong lugar. Makalipas ang ilang sandali, maraming mga mamahaling kotse ang makikita na huminto sa pasukan ng hotel. Napadilat ang kanyang mga mata, agad na nakilala ni Lydia ang lahat ng mayaman at prestihiyosong tao mula sa Logan Province habang papalabas ng mga kotse. Tinitiyak na walang mga kurot sa kanilang mga demanda, ang pangkat ng mga prestihiyosong tao ay tila naghihintay para sa isang tao. Hoy, tignan mo dyan. Hindi ba yan si G. Xander Lovewell? Ang pangulo ng pamilya Lovewell. Nagtatakang bulong ni Lydia. Kasunod sa direksyon ng tingin ni Lydia, hindi nagtagal ay tumango si Misty bago sumagot, sa totoo lang siya. Kaya't si Chairman Lovewell ang nag-book ng buong hotel. Na nagpapaliwanag ng lahat.
Gayunpaman hindi kailanman nag-host si Chairman Lovewell ng gayong mga pagdiriwang bago sa pagtatapos ng nakaraang mga kaganapan sa pagpapalitan ng kayamanan. Nangangahulugan ito na may posibilidad na ang isang napakahalagang panauhing darating. Isang napakahalagang panauhin, sasabihin mo. Sinabi ni Lydia habang siya at ang iba pang mga miyembro ng kanilang grupo ay nagtataka na naghintay kasama upang makita kung sino ang kilalang panauhin. Hindi nila kailangang maghintay ng matagal para mabuksan ang pintuan ng kotse na nakaparada sa gitna. Lumabas ang isang matandang lalaki bago magalang na aanyayahan ang tila isang kabataan palabas ng kotse. Mismong si Chairman Lovewell ay gumawa ng isang hakbang pasulong at magalang na nakipagkamay sa kabataan. Gayunpaman si Lydia ngayon ay sobrang natulala sa sinabi niya. Hindi ba, si Gerald? Natagpuan ni Misty ang sarili na nakatikip sa kanyang bibig sa pagkabigla nang sumagot siya, oo siya. Sinabi niya sa akin na siya ay abala kaya't hindi siya nakakapagtanghalian sa amin. To think that it was because he was going over to Logan Grand Hotel. Sino ang may pakialam doon? Tingnan mo, bakit ginagalang siya ng galang ni Chairman Lovewell at ng iba pa? Hindi ba siya talo lang? Tinanong ni Lydia, pakiramdam na parang flabbergasted bilang siya ay napahiya. Kung sa bagay, marami siyang nagustuhan sa kanya. Upang isipin na talagang mayroon siyang napakalakas na koneksyon. Para sa isang sandali, naisip pa niya kung ang lahat ng ito ay isang guni-guni lamang. Nakalulungkot, ang pag-iisip ay tumagal lamang ng isang maikling sandali habang ang katotohanan ay hinaila siya pabalik sa lupa. Ngayong alam niyang napaka-impluwensyado niya, kinagat ni Lydia ang ibabang labi habang pinagsisisihan ang pagtrato sa kanya ng ganoon kaagad. Oo naman, ang kanyang kasuotan ay tiyak na mababa pa rin sa pamantayan niya, ngunit ang pagtingin sa kanya ngayon, medyo gwapo siya, lalo na't nakatayo siya kasama ang lahat ng mayamang negosyanteng iyon. Si Gerald mismo ay pumasok na ngayon sa Engranding Hotel kasama sina Xander at Caleb, naganap na hindi mawari ang katotohanang si Misty at ang kanyang pangkat na mga kaibigan ay nakatingin sa kanya ng may pagtataka ilang segundo lang kanina. Naisip niyang magkakaroon lamang siya ng simpleng kapistahan kasama si Caleb. To think na naimbitahan din si Xander. Sigurado ka bang tunay na ang taong ito ay nagtataglay ng malaking lakas? Kahit gaano ko siya tignan, normal lang siyang kabataan. Pulong ni Xander kay Caleb matapos itong hilahin sa likurang sandali. At bakit naman ako magsisinungaling sa iyo, Xander? Mangyaring maging maingat na huwag magmura kay G. Crawford. Ang kanyang lakas ay higit sa aming wildest imahinasyon. Naiintindihan mo ba? Sagot ni Caleb. Sa gayon kung siya ay tunay na kasing lakas ng inaangkin mo, kung gayon marahil ang mga Lovewell ay sa wakas ay malulutas ang ating kasalukuyang krisis ng payapa. Kung mangyari iyan pagkatapos ay alamin na bibigyan ka ng aming pamilya ng pinakamataas na respeto para sa natitirang buhay namin. Manalo ka, kung nais mong dumaan sa napakaraming problema lamang upang bigyan ako ng respeto, kung gayon mas mabuti kang humingi ng tulong kay G. Crawford. Dapat bang handa siyang tumayo sa tabi natin kung gayon ang lahat ng ating mga problema ay titigil? Sa nasabing iyon kapwa sila sumali ulit kay Gerald bago pumasok pa sa hotel. Taliwas sa isang simpleng tanghalian, isang pagdiriwang ay na-host at pagkatapos ng isang simpleng palitan ng kasiyahan, lahat ay uminom ng 3 bilog na alak. Kabanata 10:10. Maya-maya tinapik ni Caleb ang kanyang baso ng alak na pinapahiwatig si Xander na kausapin si Gerald. Gayunpaman, medyo nag-aatubili si Xander na gawin ito. Kung sa bagay, gaano man niya tiningnan si Gerald, ang kabataan ay mukhang isang regular na tao pa rin. Alam na kailangan niyang humingi ng tulong sa isang ordinaryong tao ay tiyak na nagdulot ng makatarungang halaga ng pagkabalisa kay Xander. Habang pinag-iisipan niya kung paano magpatuloy, isang malakas na tunog ang narinig habang ang isang nasa edad na lalaki, na nakaupo sa tabi ni Xander, ay hinampas sa mesa ang kanyang baso ng alak. Sinabi ng lalaki pagkatapos, hindi ko talaga maintindihan kung ano ang motibo sa kapistahan ngayon, Tagapangulo Lovewell. Sino ang eksaktong sinusubukan mong aliwin? Malinaw na ang tanong ng nasa katanghaliang lalaki ay hindi direktang tumutukoy kay Gerald na nakaupo sa pwesto ng karangalan sa buong panahong ito. Habang nainis na ang tao sa katotohanan iyon, ang inis niya ay nauwi sa pagdoble dahil alam niyang sinusubukan din ni Xander na aliwin si Gerald. Manalo ka. Ang pagdiriwang ngayon ay gaganapin dahil matagumpay naming naimbitahan si G. Crawford. Sagot ni Caleb na may mahinang ngiti. Patawarin ang aking pananaw, ngunit kahit sa mahabang panahon ng pamumuhay, hindi ko pa naririnig ang isang Miss Crawford dati. Tagumpay. Nauunawaan na lahat sa atin na naroroon ngayon ay sumang-ayon na magbigay ng tulong sa mga Lovewell sa kanilang laban. Mayroon ka na namin, Master Merritt, ang dalubhasa sa mga eksperto. Tulad ng kung hindi ito sapat, ako, si Theo Zabinska, ay bahagi rin nito. Dahil doon, hindi ko talaga maintindihan kung bakit inimbitahan ng mga Lovewell ang kabataan dito.
Kinutya ni Theo. Nakikiusap ako sa iyo na huwag kang maging mapangahas, Theo. Sinimangutan si Caleb na ngayon ay bahagyang kinakabahan, alam na narinig ni Gerald ang lahat ng iyon. Habang walang sinabi si Xander, maliwanag na medyo sumang-ayon din siya sa pahayag ni Theo. Matapos marinig ang lahat ng iyon, si Gerald mismo ay nakatingin ngayon kay Caleb. Tulad ng inaasahan, wala talagang bagay tulad ng isang libreng tanghalian. Napansin ito, binabalang ni Caleb ang kanyang ulo sa isang paumanhin bago sinabi, kaya, ganito ang sitwasyon, mister. Tuldok-tuldok. Kita nyo, nakilala ko si Xander ilang taon na ang nakakalipas, at noon, pinanggako ko sa kanya na bigyan ng kamay ang Lovewells kung sakaling nasa panganib sila. Sa katunayan, ang tanging dahilan na narito ako ngayon ay dahil nais kong tuparin ang pangakong iyon. Nakalulungkot na aminin kong ang mga kaaway ay napakalakas para sa akin. Natatakot ako na sa kasalukuyang kapangyarihan natin hindi tayo makakatayo sa isang pagkakataon sa pakikipaglaban. Sa tuwirang paglalagay, nais mo bang tulungan kami? Matapos marinig ang direktang kahilingan ni Caleb, simpleng sagot ni Gerald na may isang malamig na tono, humihingi ako ng paumanhin, ngunit hindi ko nais na makialam sa iyong hidwaan. Narinig iyon, napasimangot si Xander habang ibinababa ang kanyang baso ng alak. Si Theo, sa kabilang banda, ay nagsabi, habang sinasabi mong ayaw mong makialam, ang totoo ay hindi ka lang sapat na matapang upang matulungan kami, tama. Halika, ipakita sa amin kung anong mga trick at kasanayan ang mayroon ka ng iyong manggas. Mabuti pa, ipaglaban mo ako ngayon upang makita din ni Chairman Lovewell kung ano ang aktual na mga kasanayan na mayroon ka rin. Hindi rin interesado sa isang away, diretsong tugon ni Gerald. Noon, tumawid na ang mga paa ni Xander. Upang isipin na isinasaalang-alang niya ang katotohanan na si Gerald ay maaaring maging isang malakas na eksperto ng mas maaga. Alam mo, sa palagay ko walang katuturan para sa akin na ipagpatuloy ang pagkain dito, Master Murret. Aalis na ako ngayon. Salamat sa pagtrato mo sa akin para sa tanghalian, sabi ni Gerald habang panandalian niyang iniskan ang silid bago ngumiti kay Caleb. Humawak ka muna saglit, mister. Sagot ni Caleb habang nakahawak kaagad kay Gerald na nakababa lang sa pwesto. Humihingi ako ng paumanhin para sa hindi sinabi sa iyo tungkol sa lahat ng ito ng una. Upang maipahayag ng maayos ang aking paghingi ng tawad, inutusan ko ang isang tao na maghanda ng isang bagay na kailangan mo. Dahil nabanggit mo ng mas maaga na dumating ka sa lahat ng dako dito upang maghanap para sa banal na sorrow. Bago magpatuloy sa kanyang pangungusap, pumalakpak si Caleb sa kanyang mga kamay na nagpapahiwatig ng isang sakop na pumasok sa silid na may isang kamay na mapa. Dito, ang mapa ng mga landas sa Everdare Forest. Mula pa noong sinaunang panahon, ang mga tao ay bihirang makaya na makalusot sa kagubatan na ito. Gayunpaman, ang mga ninuno ng pamilya Merritt ay dating nagsanay sa kagubatang iyon. Upang mapagan ang kanilang pagsasanay, gumawa sila ng mapa ng lugar. Kahit na hindi ito makakatulong ng malaki, naniniwala ako na maaari pa rin itong magamit sa iyong paghahanap para sa banal na sorrow. Tanggapin mo ba ito, mister? Caleb, hindi ba iyon ang mapa na hinahanap ng iyong pamilya? Bagaman ang taong malapad ang mata ni Xander ay nagtangka na magtanong ng isang bagay, itinaas lang ni Caleb ang isang kamay, ginambala siya. Malinaw na ayaw ni Caleb na ipagpatuloy ni Xander ang pagtatanong. Dahil dito, lumingon ulit si Caleb kay Gerald bago ulitin, mangyaring tanggapin ito, mister. Dahil inaalok sa kanya ang mapa, simpleng lumakad si Gerald upang kunin ito. Pagkatapos ng lahat, hindi niya tatanggihan ang isang item na makakapagligtas sa kanya ng kalahati ng problema sa sandaling talagang dumaan siya sa kagubatan. Bago pa niya makuha ang kanyang mga kamay dito, gayunpaman, agad na sumigaw si Theo, ibigay mo sa akin iyon. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay mula sa kanyang kinauupuan, at inagaw ang mapa mula sa sakop bago lumingon upang tumingin kay Gerald at sinabing, kaya, gusto mo ang mapang ito, hindi ba, G. Crawford? Akin na ito ngayon. Kung nais mo ito, ibalik mo ito sa akin. Pinapanood habang nagtatawanan si Theo, pasimpleng kinawayan siya ni Gerald bago bumalik sa pwesto niya. Anong ibig mong sabihin? Malamig na tanong ni Theo. Hindi nagbigay ng tugon, simpleng ginamit ni Gerald ang kanyang tinidor upang basta-basta na ianggat ang isang dahon ng gulay sa kanyang plato. Hawak ang dahon, tiningnan ito saglit ni Gerald bago mabilis na dinulas ang palso. Bilang isang resulta, ang dahon ng gulay ay direktang lumipad patungo sa matibay na mukhang kahoy na pintuan ng pribadong silid. At ipinadala ang buong pinto na gumuho sa sandaling maabot ito ng dahon. Kabanata 10:11. Ano? Taking gulat ni Theo sa ngayon lang niya nasaksihan na iyon lang ang nagawang ungol niya agad na tumayo. Ang iba pa ay pantay na gulat lalo na ang mahirap na waiter na nakatayo sa likuran ng pintuan, handang maghatid ng mas maraming pinggan nang nangyari ang lahat. Si Xander mismo ay nakapatong sa sahig ang parehong mga paa sa puntong ito.
Habang sa una ay tiniyak niya sa kanyang sarili na si Gerald ay tiyak na isang ordinaryong binata lamang na walang anumang aktwal na kakayahan, alam niya ngayon kung gaano siya mali. Upang isipin na talagang makakabasag siya ng kahoy na pintuan sa mga piraso na may isang solong dahon ng halaman. Gaano karami ang pagsasanay na kailangan niyang pagdaanan upang mapalakas iyon. Ang kapaligiran sa silid ay lalong nakakakuha ng pagkabalisa sa segundo. Malinaw na nadarama ang pressure, si Theo, na kasalukuyang nabasa ng malamig na pawis, ay nagbulong-bulungan sa kanyang sarili, kung iisipin na ang isang tao ay maaaring magpahamak sa iba sa pamamagitan lamang ng paggamit ng dahon. Upang tangkaing mapagon ang labis na kakulaitan ng sitwasyon, ang isa sa mga tao mula sa pamilyang Lovewell, na nakatayo sa gilid sa buong panahon na ito, ay ngumiti at tinanong, Master Sabinska, hindi ko maabutan iyon. Tuldok-tuldok, pwede inuulit mo ang sinabi mo. Pakiramdam ng parami ng parating malamig na pawis na tumutulo sa kanyang baba, ang tuluyan na naurong na Theo na paulit-ulit lamang, sinabi ko, na isipin na ang isang tao ay maaaring makapagdulot ng sakit sa iba sa pamamagitan lamang ng paggamit ng dahon. Ngayon sa wakas na dama ang adrenaline ng takot pagkatapos ay idinagdag ni Theo, how eye-opening. Upang isipin na ang gayong kasanayan ay maaaring umiiral pa sa planetang ito. Si Theo ay nakatingin kay Gerald sa isang ganap na naiibang ilaw. Napagtanto na nasa kanya pa rin ang mapa, agad siyang lumakad upang harapin si Gerald at magalang na inilahad ang item bago sabihin, ni Mr. Crawford. Humihingi ako ng paumanhin para sa hindi pagiging isang taong may pananaw. Mangyaring ibalik ang iyong mapa. Nang makita iyon, nagpalitan ng tingin si Xander at ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Sa huli, lahat sila ay pumalit sa pagtayo. Mangyaring patawarin ako para sa aking naunang kawalang kilos, G. Crawford. Alang-alang kay Caleb, mangyaring isaalang-alang ang pagtulong sa pamilyang Lovewell na matanggal sa amin ang kasalukuyang krisis, sabi ni Xander bago yumuko ng malalim kay Gerald. Inilayo ang mapa, casual na sinagot ni Gerald, ano ang malaking issue? Hindi ito malulutas ni Master Merritt. Sinabihan lamang si Gerald na magtanong ngayon dahil nabigyan siya ng mapa na, sa lahat ng katapatan, ay isang bagay na kapakipakinabang sa kanya. Hindi talaga siya interesado na makialam sa mga gawain ng pamilyang Lovewell para lamang sa kapakanan ni Caleb. Ayaw niya lang maramdaman na may utang siya sa alinman sa mga ito kahit anong pabor. Well, ang bagay ay, sa pamamagitan nito, sinimula ni Xander na idalye ang lahat tungkol sa pangyayari. Bilang ito ay naka-out, ang Lovewells ay gumawa ng kanilang mga sarili ng isang kaaway sandali pabalik. Ang kalaban na pinag-uusapan ay iniwan silang mag-isa sa isang tagal ng panahon na tila babalik sa kanyang bayan. Gayunpaman sa kanyang pagbabalik, nalaman ng Lovewell na kahit ang kanilang pinakamakapangyarihang bodyguards ay hindi nagawang ibagsak ang kaaway. Bagaman wala silang ideya kung paano siya naging napakalakas habang siya ay wala, ang higit na napakahirap na isyo ay ang katotohanan na idineklara niyang papatayin ang isang supling ng pamilya Lovewell bawat 10 araw hanggang wala sa kanila ang natira. Hanggang sa puntong ito, ang dalawang inapo ng Lovewells ay parehong nasaktan at kalaunan pinatay sa kabila ng mga utos ni Xander na ipinagbabawal ang alinman sa mga mas batang henerasyon na umalis sa kanilang mga tahanan. Sa ngayon, ang natitirang mga nakababatang henerasyon ng pamilya Lovewell ay nanatiling nagtatago sa kanilang mga tahanan. Ang kaaway mismo ay nagpunta sa pangalang Damian Wick at ang kanyang hangarin ay simple. Gusto lang ng lalaki na ang Lovewells ay tuluyang mapunasan ang mukha ng planeta, ngunit pagkatapos lamang nitong himukin silang mabaliw sa takot. Alam na, ang tanging bagay na magagawa ni Xander ay ang pag-upa ng isang malaking pangkat ng mga eksperto upang protektahan ang kanyang pamilya. Ito rin ang dahilan kung bakit nag-host sila ng kaganapan sa pagpapalitan ng kayamanan isang buwan mas maaga sa taong ito. Ang kanilang plano ay akitin ng malalaking grupo ng mayayaman at makapangyarihang tao sa kaganapan. Kung mas malaki ang bilang ng mga kalahok, mas malaki ang kanilang lakas. Bukod, ang lakas sa bilang ay magpapasigla din sa mga Lovewell na manatiling mapagbantay at hindi basta-basta susuko. Narinig iyon, naiintindihan ngayon ni Gerald kung bakit si Haven at ang kanyang mga kapatid ay kailangang lumabas ng palabas upang magkaroon ng kasiyahan. Habang si Damian ay dating isa sa mayamang tagapagmana ng lalawigan ng Logan, kapwa siya at ang kanyang ama ay pantay na masama. Dahil patuloy silang nag-uugali ng masama, lahat ng mga mayayamang negosyante sa lalawigan ng Logan ay binigyan sila ng boycott noon, na nagresulta sa pagkakalaglag ng kanilang pamilya. Gayunpaman, sa pagiging siya ay taong maliit ang pag-iisip, alam nating lahat na hindi titigil si Damian hanggang sa maghiganti siya sa lahat ng mga pamilyang nag-boycott sa kanila maraming taon na ang nakakalipas, at ang ibig kong sabihin lahat sa kanila. Kapag ang kanyang paghihiganti sa pamilyang Lovewell ay natapos na, tiyak na sisimulan din niyang sundan ang iba pang mga pamilya. Sabi ni Caleb. Sa pagsasalita nito, dati kaming nakipagkita sa kanya.
Mahalaga, ito ay isang hamon sa isang tunggalian dahil bukas ng gabi. Mas nakakahiya na aminin ito, ngunit napakalakas niya na sa palagay ko hindi ako magiging laban-laban sa kanya. Dagdag pa ng lalaking puti ang buhok habang umiling. Sa pagtingin kay Gerald, galang na sinabi ni Xander, tunay na magiging isang pagpapala sa amin kung magpasyakang pahiramin kami, G. Crawford. Dahil wala talagang magandang impression si Gerald kay Xander, humarap siya kay Caleb bago sumagot, sure. Pupunta ako upang tingnan. Napakasarap pakinggan. Kabanata 10-12. Kapag natapos na ang kanilang pagkain, umalis na si Gerald sa hotel kasama si Xander at ang iba pa. Pagdating sa pasukan ng hotel, kaagad silang sinalubong ng isang mayordoma na agad na nagsabi, ang ilang mga tao mula sa Long pamilya sa Yanken ay nagnanais na bisitahin ka, Chairman Lovewell. Ang Longs. Tagumpay. Sa anong kadahilanan lumapit sila upang bisitahin ako? Sino ang ipinadala nila upang maging kinatawan nila? Sagot ni Xander na malinaw na mas may kumpiyansa ngayon na pumayag si Gerald na tulungan siya. Nagpadala sila ng pangalawang ginang ng Long pamilya. Kasalukuyan siyang naghihintay na makilala ka at nagdala pa siya ng maraming magagandang regalo upang ipagdiwang ang tagumpay ng kaganapan ng pagpapalitan ng kayamanan. Paliwanag ng mayordoma. Nang marinig iyon, itinaas ni Gerald ng bahagya ang kanyang ulo. Ang pangalawang ginang ng Long pamilya. Maaari ba talaga itong? Ang kinatawan ba ng Long pamilya ay nagtataglay ng apelyido ng York sa anumang pagkakataon? Tanong ni Gerald. Bilang tugon kaagad nang umiti ang mayordoma bago sabihin, ganyan talaga. Kaya talaga si Xavier. Sa ilang kadahilanan, naramdaman ni Gerald na kakaiba sa sandaling marinig niya na narito si Xavier. Kung sa bagay, hindi pa siya nakakakilala sa loob ng mahigit isang taon ngayon at tuluyan na niyang nakalimutan ang tungkol sa kanya hanggang ngayon. Sa pagdaan ng oras, natural sa mga pangyayari sa nakaraan na dahan-daang makalimutan. Gayunpaman, mayroong isang insidente na alam ni Gerald na hindi niya makakalimutan. Ang pangyayaring iyon ang oras kung kailan siya ay tinugis ng parehong Long at ang mga Moldel halos isang buong taon na ang nakakaraan. Habang ang parehong mga pamilya ay desperadong sinubukan upang patayin siya noon, pinabayaan siya ni Xavier, mahalagang iniligtas ang kanyang buhay. Mahigit isang taon na ngayon. Nagtataka ako kung kumusta na siya ngayon. Tuldok-tuldok. Anuman, karapat-dapat siyang mabuhay ng isang mapayapang buhay. Sa madaling salita, mas mabuti kung hindi tayo magkita, naisip ni Gerald sa sarili bago tumatawa ng bahagyang mapait. Ginoo. Crawford. G. Crawford, bulong ni Xander sa tabi niya. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Sagot ni Gerald nang kumalas siya sa gulat niya. Haha, iniisip ko lang kung saan ka kasalukuyang nanatili. Kung maginhawa para sa iyo, bakit hindi ka lumipat sa manor ng pamilyang Lovewell sa ngayon? Sasabihin ko sa iba na ayusin ang pinakamahusay na silid para sa iyo kung sasang-ayon ka, mungkahi ni Xander. Mabuti ang tunog, sagot ni Gerald na may tango. Sa mga bagay na nagpasya tulad nito, lahat sa kanila ay bumalik sa manor ng pamilya Lovewell. Pagdating doon, naghiwalay na sina Xander at Gerald. Habang si Gerald ay patungo sa kanyang bagong silid, si Xander mismo ay nagtungo sa lugar ng pagtanggap ng kanyang tahanan upang makipagkita kay Xavier. Ang kasiyahan kong makilala ka, Miss York. Nakita ko ang listahan ng mga regalo na ipinakita mo sa amin at dapat kong sabihin na ang lahat sa kanila ay labis na mahal at mahalaga. Masama ang pakiramdam ng aming pamilya sa pagtanggap sa kanilang lahat. Magiliw na sabi ni Xander. Napakahinhin mo, Chairman Lovewell. Gumawa ka ng ilang oras upang matugunan ako sa kabila ng iyong nakapak na schedule. Ang nag-iisa na ay isang pagpapala sa Long pamilya. Reply di Xavier. Narinig iyon, ngumiti si Xander habang nakatingin kay Xavier. Dahil pinahihintulutan ng Long ang isang batang babae na harapin ang mga mahahalagang bagay, sigurado si Xander na mayroon siyang lahat ng mga uri ng trick at kasanayan sa kanyang manggas. Kahit na alam niya iyon, ang kabaitan na ipinahayag niya sa pamamagitan ng maingat na paraan ng pagsasalita niya, habang nagpapalitan sila ng kasiyahan, ay natabunan ang anumang pagkaingat na mayroon si Xander sa una. Alam na alam din niya ito, at lalo nitong iginagalang ang Xavier. Dahil ikaw ay isang abalang tao, Chairman Lovewell, hindi ako papatalo sa paligid ng Bosch. Pumunta ako dito ngayon kung nagtataka kung nabasa mo na ang panukala sa kooperasyon na naitala ng Long pamilya. Kung maaari, ang Longs mula sa Yanken ay tunay na nagnanais na magkaroon ng isang malakas na pakikipagtulungan sa mga Lovewell. Kung sumasang-ayon ka, agad na bibigyan ng Longs ang pamilyang Lovewell ng isang proyekto na nagkakahalaga ng $1 bilyon at $500 milyong. Isaalang-alang ito ang aming paraan ng pagpapahayag ng aming katapatan. Nang marinig iyon, naramdaman ni Xander na bahagyang kumaibot ang mga eyelids niya. Kahit na malinaw na naantig siya, pinanatili niyang cool. Kung sa bagay, hindi siya nagmamadali upang ibunyag kung ano ang tunay na nararamdaman.
Pinahahalagahan namin ang iyong pagtitiwala sa amin. Anuman, isantabi ang pakikipag-uusap tungkol sa kooperasyon sa ilang sandali, narinig ko mula sa iyong mga tao na tila mayroon kang ilang mga pinsan dito sa lalawigan ng Logan. Hindi ako sigurado kung narinig mo na mula sa kanila ang tungkol sa kung paano natin ginagawa ang mga bagay dito sa lalawigan ng Logan. Ang mabuting ugnayan sa pagitan ng Longs at Models ay hindi lihim sa mga nagtatrabaho sa larangan ng negosyo. Gayunpaman, hindi masasabi ang pareho tungkol sa ugnayan ng mga Model at Lovewells. Dahil dito, natural para kay Xander na nais na malaman ang higit pang mga detalye tungkol sa relasyon dahil ang isang long kinatawan ay nasa kanyang pintuan na. Napakahusay mong kaalaman, Chairman Lovewell. Mayroon nga akong ilang mga pinsan at kamag-anak na nakatira dito. Ang bayan nila, total. Gayunpaman, maraming taon na kaming hindi nakikipag-usap sa bawat isa. Bilang isang resulta, maaari mo ring kretuhin ito na para bang ito ang aking unang pagkakataon dito sa Logan Province. Sa madaling salita, natatakot ako na hindi ako pamilyar sa mga pamamaraan dito na nabanggit mo. Anuman, makasisiguro ka sa isang bagay. Kapag nakuha mo na ang proyekto, tiyak na kumikita ang Lovewells. Nararamdaman ko na ang ugnayan sa pagitan ng Longs at ng Lovewells ay sabay ding papalakas, hindi ba? Nakangiting sagot ni Xavier. Bilang tugon, simpleng tumango lamang si Xander. Sa sandaling iyon pumasok ang mayordoma sa lugar ng pagtanggap at sinabi, lahat ng bagay ay maayos na naayos para kay G. Crawford, tagapangulo Lovewell. Maaari ko bang malaman kung may iba pang bagay na nais mong gawin ko? Wala para sa sandali. Siguraduhin lamang na sabihin sa iba na paglingkuran ng mabuti si G. Crawford. Wala sa kanila ang dapat magpaliban. Panipi. Kabanata 10:13. Kaya't mayroon kang isang kagalang-galang na panauhin dito ngayon. Humihingi ako ng paumanhin para sa pagkuha ng kaunti ng iyong oras. Gayunpaman, nagtataka ako kung sino ang panauhin para sa iyo upang bigyan siya ng gayong mataas na respeto, Chairman Lovewell. Pagkatapos ng lahat, ikaw ay isang napakalakas at maimpluwensyang tao mismo. Sabi ni Xavier habang nakangiti habang inaayos ang buhok. Haha. Dahil sa sumasailalim na kaganapan sa pagpapalitan ng kayamanan, kasalukuyang maraming iba pang mga kilalang tao sa lalawigan ng Logan. Gayunpaman, ang kilalang panauhin na kasama ko ngayon ay medyo kakaiba sa iba. Anuman, bakit hindi natin pag-usapan ang iba pang mga bagay sa sandaling ito? Huwag mag-alala, sapagkat tiyak na makakahanap ako ng oras upang maingat na basahin ang iyong panukala sa kooperasyon. Sa totoo lang, dahil ang kaganapan ay hindi magtatapos hanggang sa ilang araw pa, bakit hindi ka manatili dito pansamantala, Miss York? Kapag natapos na ang kaganapan sa pagpapalitan ng kayamanan, opisyal naming makikipag-ayos kung paano magtatapos ang mga bagay. Ano sa tingin mo? Ito ay isang karangalan, Chairman Lovewell, nakangiting tugon ni Xavier. Ang natitirang araw ay medyo hindi mapalagay, at sa susunod na araw ay dumating kaagad. Upang simulan ang kanyang araw na pahinga, dinala ni Xavier ang kanyang mga nasasakupan kasama siya habang naglalakad-lakad sa paligid ng Lovewell Manor. Ang manor mismo ay napakalaki at maraming mga bilya at VIP na lugar ang umiiral sa loob nito. Pagdating sa isa sa mga lugar ng VIP, gayunpaman, ang paglalakad ni Xavier ay napahinto ng ilang mga gwardya na nagsabing, paumanhin, Miss York, ngunit walang pinapayagan na pumasok sa lugar na ito bukod kay Chairman Lovewell. Hindi, masungit sa akin na subukang ipasok ang lugar na ito sa unang lugar. Parin, nagtataka ako kung gaano kaiba ang panauhing mananatili dito. Tila naalala ko ang pagdinig tungkol sa isang Miss Crawford na tila mahalaga kay Chairman Lovewell, maaari bang si G. Crawford ay kasalukuyang naninirahan sa loob ng silid na iyon? Tanong ni Xavier habang kinukunan sila ng ngiti. Gayunpaman, wala sa mga tanod ang tumugon sa kanyang katanungan. Dahil dito, natagpuan ni Xavier ang sarili na bahagyang nakasimangot habang naglalakad palayo. Mangyaring huwag malungkot, Miss. Ang mga Lovewell ay kilalang maraming lihim, aliw sa isa sa kanyang mga nasasakupan habang sila ay naglalakad. Sa gayon, nag-aalala lang ako na ang G. Crawford ay magtatapos na maging kakompetensya namin. Dapat bang iyon ang tunay na kaso kung gayon ang lahat ng nagawa ng matagal na pamilya na nagawa hanggang ngayon ay hindi magtatagumpay? Ang Xander na iyon ay tunay na isang tuso at lihim na tao. Kahit na matagal na siyang nakipag-usap sa kanya kahapon, hindi ko pa rin magawa ang ulo o buntot ng totoong iniisip niya. Paano siya nanatiling sobrang kalmado kapag iniharap namin siya ng isang kontrata na nagkakahalaga ng $1 bilyon at $500 milyong? Sagot ni Xavier habang nakabraso. Well, for now, antayin na lang natin hanggang matapos ang event. Makikita natin kung ano ang sasabihin niya tungkol dito pagkatapos. Pinag-uusapan ang kaganapan, bakit hindi ka magtungo doon at tumingin din sa paligid?
Ito ay maaaring isang pagkakataon para makipag-ugnay sa mga negosyante mula sa iba markang paiwati ibang lugar. Kung mangyari iyan, tiyak na magtatapos ka sa pagtulong sa long pamilya ng malaki. Habang totoo yan, totoo lang hindi ako lahat na interesado sa kaganapang iyon. Saan mo ipanukala na dapat kaming pumunta pagkatapos? Manalo ka. Kaya, dahil binanggit ni Xander ang aking mga pinsan at kamag-anak kahapon, maaari ko ring gamitin ang pagkakataong bisitahin sila. Pagkatapos ng lahat, ito ay naging isang mahusay 7. O baka kahit 8 taon mula nang huli ko silang makilala. Sagot ni Xavier, isang bahagyang kislap ng paghamak sa kanyang mga mata habang sinabi niya iyon. Ilang sandali matapos niyang sabihin iyon, isang pangkat ng mga dayuhan ang dumaan sa kanya at sa kanyang mga bantay. Habang nakangiti si Xavier sa kanila na nakangiti, hindi niya napansin ang mapang-asar na tingin ng pinuno ng ibang grupo nang tumingin ito sa kanya. Makalipas ang ilang sandali nang marinig ang tunog ng isang kampanilya sa loob ng isang maliit na kapitbahayan. Pagkabukas pa lang ng pinto, isang babaeng mukhang halos 40 agad na pinilit na ngumiti ng mapagtanto kung sino ang bumisita. Ay nako, at narito nagtataka ako kung sino ang nasa pintuan. Kaya ikaw, Xavier, naging 8 taon mula nang huli kaming magkakilala. Lahat kayo lumaki ngayon. Anong negosyo ang magdadala sa iyo sa aking pintuan? Kuminto kami sa pakikipag-ugnay taon na ang nakakalipas, hindi ba? Sinabi ng babae, ang kanyang mga salita ay puno ng paghamak habang hinaharangan niya ang pinto, pinipigilan si Xavier na pumasok. Si Xavier mismo ay nakakarinig ng kaunting ingay na nagmumula sa loob. Malinaw na ang babae ay kasalukuyang may maraming panauhin. Mahal na tiya, eksaktong dahil sa napakatagal nito na napunta ako upang bisitahin. Malibang miss kita. Sagot ni Xavier na may malamig na ngiti habang marahang itinulak ang tiyahin at inanyayahang pumasok. Hoy, hindi mo lang magagawa yan. Galit na sabi ni tita tulad ng paghula ni Xavier, talagang maraming mga panauhing nasa loob. Sa kapwa kalalakihan at kababaihan ng lahat ng edad, lahat sila ay nakikipag-usap pa rin at nagtatawanan sa bawat isa, habang nakaupo sa mga sopa, hanggang sa napagtanto nila na naroroon si Xavier. Mula sa sandaling iyon pasulong, ang kapaligiran ay agad na naging panahunan. Kaya ngayon kung hindi ito si Xavier. At narito ako nagtataka kung sino ang lumapit. Anong bihirang panauhin? Isang mabuting babae na lumaki ka. Panipi. Kabanata 10:14. Ang sabay na nagulat at natuwa na tinig ay nagmula sa isang nasa katanghaliang lalaki na tumayo kaagad nang makita siya. Talagang matagal na, tito. Sagot ni Xavier na may bahagyang tango. Manalo ka. Ito ay tulad ng sinabi nila. Kapag ikaw ay mahirap, walang naghahanap sa iyo kahit na nakatira ka sa isang mataong lungsod. Gayunpaman kapag ikaw ay yumaman kahit na ang pinakamalayo sa mga kamag-anak ay tatakbo upang salubungin ka kahit na nakatira ka sa gitna ng isang kagubatan. Nagtataka ako kung ang kasabihang iyon ay naulalapat sa isang tiyak kong kamag-anak na nagkataon na narinig na ang sayo ng aking pamilya ay no-grade na. Pang-iinis ng isang babae, nakaupo sa isa sa mga sopa bago ipinakita ang isang malamig na ngiti habang nagpatuloy sa pagbabalat ng isang kahel. Narinig iyon, ilan sa iba pang mga kabataang lalaki at babae sa silid ay pumalit na nakatitig kay Xavier. Napakatagal mo na at ang paraan mo ng pag-uusap ay hindi nagbabago, hindi ba, tita? Ngayon na naiisip ko ito rin ang lugar kung saan mo pinagtawanan at pinahiya ang aking ina noon, di ba? Nakangiting sagot ni Xavier. Nilinaw ang kanyang lalamunan, tinanong ng panganay na tiyuhin sa isang nag-aalala na tono, huwag nating pag-usapan ang nakaraan ngayon. Ano man, naaalala ko ang iyong ama na nagkasakit sa taong iyon. Tuldok. Hindi pa masyadong gaanong nakikipag-ugnay sa isa't isa. Kumusta siya ngayon? Siya ay gumaling mga taon na ang nakakalipas, sagot ni Xavier nang maalala niya ang insidente na naganap mga 8 taon na ang nakalilipas. Noon, nagkasakit ang ama ni Xavier. Dahil sa daya ng kanyang pera noong mga nakaraang taon, wala siyang pera upang mapagaling ang kanyang karamdaman. Bilang isang resulta, si Xavier at ang kanyang ina ay nagtungo sa lalawigan ng Logan sa pagtatangkang humiram ng pera mula sa kanyang tiyuhin. Gayunpaman, gaano man kadami ang pagmamakaawa ng kanyang ina, wala sa kanila ang nagpaabot ng tulong. Tulad ng kung hindi ito sapat, sa huli, ang kanyang panganay na tiyahin ay sinipa siya at ang kanyang ina palabas ng kanilang bahay. Ito ay katulad sa kanila na nagtataboy ng ilang mga ligaw na aso. Ang kanyang tiyahin ay napunta pa hanggang sa itapon ng lahat ng mga lokal na produkto ng bundok na napiling maingat na kinuha ng ina ni Xavier. Nang makita ang lahat ng pagsusumikap ng kanyang ina na nakakalat sa lupa, itinago ni Xavier ang masakit na alaala sa loob ng kanyang puso hanggang sa araw na ito. Sa katunayan, ang sakit mula sa pangyayaring iyon ay naging kanyang motibasyon na subukan ang kanyang makakaya sa pag-aaral. Ang kanyang hangarin ay upang makuha ang kanyang respeto upang hindi na siya muling mapamura.
Dahil dito, nagawa niyang mapasok sa Mayberry University. Pagkatapos makapasok, gayunpaman, napagtanto niya na kahit gaano pa siya kahirap magtrabaho, hindi niya talaga maiiwas ang kanyang kahirapan sa sarili. Kahit na pagkatapos makahanap ng isang kasintahan na totoong sambahin niya, pareho silang natapos na minura ng iba. Hindi na niya ito matiis. Nais niyang maging prestihiyoso upang maging isang taong may mataas na katayuan. Ngayon sa wakas ay mayroon si Xavier ng lahat ng iyon at siya ay naparito upang tuluyang makamit ang isang hiling sa kanya na itinago niya sa kanyang puso sa buong panahong ito. Manalo ka. Tapos bakit ka bumalik? Kung ang iyong ina ay magkakasakit ngayon pagkatapos ay isave ko sa amin ang lahat ng abala pakanan sa instant na ito. Wala kaming pera. Kinutya ang panganay na tiyahin ni Xavier habang siya ay mayabang na lumapit sa kanya. Kung hindi mo pa napansin, nagsusuot siya ngayon ng medyo magagandang damit, nanay. Ipagpalagay kong nandito siya upang magpakitang gilas. Sa paningin ng mga bagay, maaaring natagpuan niya ang kanyang sarili na isang mayamang asawa. Sabi ng isa pang babae sa silid. Hindi pinapansin ang pareho nilang mga pahayag pagkatapos ay nagpatuloy si Xavier sa pagsasalita nito, naaalala ko na ang pangalawang tiyahin ang nagtapon ng $10 na tala sa aking ina habang lahat kayo ay hinahabol sa amin. Tinawag mo itong isang kabayaran para sa mga lokal na produkto ng bundok kung tama ang naalala ko. Naaalala mo ba ang alinman sa mga iyon pangalawang tiyahin? Huminga ng malalim ang kanyang pangalawang tiyahin pagkatapos ay sumagot, kaya paano kung gagawin ko? Narito ka ba upang maghiganti sa amin? Bilang kanyang pangalawang tiyahin pagkatapos ay tumayo sa galit, simpleng sinabi ni Xavier ay hindi ko kailanman gagawin. Sa totoo lang nagpunta ako dito ngayon upang ibalik sa iyo ang $10. Alam mo, nanumpa ako sa sarili ko noon na babayaran ko ang pera ng daang hindi, ng 10,000 beses ang halaga sa isang araw. Kaya ngayon ang araw na iyon. Tumingin ba sa bintana, pangalawa at unang tiyahin? Ang pera na balak kong ibalik sa iyo ay nasa ibaba lahat, dagdag ni Xavier habang nakaturo sa bintana. Nang marinig iyon, parehong natigilan ang kanyang mga tiyahin. Pagtingin sa bintana, kapwa natakpan ng bibig ang mga ito sa pagkabigla ng sumilip sila pababa. Diyos ko! Ang kanilang mga mata ay halos namumula sa kanilang mga socket habang nakatingin sa lahat ng mga marangyang kotse na nakapark sa labas. Gayunpaman, hindi iyon ang pinakaikinagulat nila. Hindi, napanganga sila nang makita ang maraming sobrang puno ng mga bag na inilagay sa harap ng mga kotse. Kahit na sa malayo, nakikita nila ang mga tip ng berdeng dolyar na mga bill na sumisilip sa bawat bag. Ito ay walang kakulangan sa nakasisilaw, at ang pangalawang tiyahin ni Xavier ay natapos sa pag-alog sa sopa bago umupo ng mahina na may malakas na gulp. Bigla lang bumukas ang pintuan ng pasukan at ang koponan ng mga itim na angkop na bodyguard ni Xavier ay mabilis na pumasok sa bahay. Makinig ng mabuti ngayon. Habang ang pera sa ibaba ay sa iyo lang, hindi mo ito matatanggap hanggat hindi mo masasabi sa aking mga kalalakihan ang wastong halaga. Gayon din, hindi ka pinapayagan na kumain o uminom hanggang sa makuha mo ang eksaktong dami ng tama. Huwag mo ring subukan ang anumang nakakatawa dahil ang aking mga kalalakihan ay magbabantay sa iyo, malamig na sabi ni Xavier habang nakatingin sa kanyang pangalawang tiyahin na ang mga binti ay naging mahina na. Walang sino man sa bahay na iyon ang naglakas loob na magsabi ng ibang salita pagkatapos makita ang lahat ng iyon. Kabanata 10:15. Panipi tuldok. Sa Xavier, nagkamali kami sa paggamot sa iyo sa ganoong paraan noon. Mangyaring, mayroong lamang maraming pera dito. Malapit sa imposible para sa amin na makuha ang eksaktong halaga. Yutal ng kanyang pangalawang tiyahin na walang maloko. Alam ng lubos na sa wakas ay bumalik si Xavier para sa kanyang paghihiganti, nakiusap siyang palayain mula sa kanyang napipintong pagpapahirap. Bilangin mo. Huwag mo akong ulitin sa pangatlong pagkakataon. Kinutya ni Xavier habang ang kanyang pangalawang tiyahin ay agad na nagsisimulang umiiyak sa takot. Hindi alam kung ano pa ang gagawin, nag-squat siya at nagsimulang bilangin ang mga singil sa dolyar, isa-isa. Tandaan, gusto ko ang eksaktong dami. Walang higit at walang mas mababa. Huli, ang pera ay sa iyo sa sandaling makuha mo ang panghuling halaga ng tama. Gawin ang maling halaga, gayunpaman pagkatapos ay maaari kang magpatuloy sa pagbibilang magpakailanman. Nakangiting dagdag ni Xavier bago lumakad sa gilid at uminom ng isang basong tubig na nakuha sa kanya ng kanyang sakop. Kasabay nito, ang isang kabataan na nakasuot ng takip ay nakasimangot sa ilalim ng kanyang maskara habang nagpapatuloy sa pagmamasid sa mga kilos ni Xavier mula sa isang malayong sulok. Ngayon pa lang siya nakakuha ng pandinig, subalit isipin na ang una niyang maririnig ay ang malupit na utos ni Xavier. Para sa kanya na pag-isipan ng gayong isang malungkot na parusa, nagtaka ang kabataan sa kanyang sarili kung paanong napangit nito ang kanyang isipan. Paano sa lupa ka nagtapos ng ganito, ungol ng kabataan sa sarili? Siyempre, ang pinag-uusapan na kabataan ay si Gerald.
Kanina pa niya hinihimas si Xavier na may dalawang dahilan ang nasa isip. Una, nais niyang makita kung ang Longs ay kasalukuyang nasa anumang bagay. Para sa kanyang pangalawang dahilan, nais munang alamin ni Gerald kung mayroon bang hindi natutupad na mga hangarin si Xavier. Pagkatapos ng lahat, naisave niya siya noon. Bago masaksihan kung ano ang naganap, plano ni Gerald na bayaran ang malaking pabor sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang hangarin sa kanya. Sa kanyang pagkadismaya, narito ginagamit niya ang kanyang pera upang makapaghiganti muli sa iba. Manalo ka. Dahil maaari siyang magkaroon ng anumang gusto niya ngayon, marahil ay wala siyang anumang mga nais na hindi niya kayang ibigay ang sarili. Anuman, hindi ito magtatagal ng matagal kapag tapos na ako sa Long pamilya. Maghihiganti ako sa kanila maaga o huli upang mas nasiyahan ka sa iyong kapangyarihan habang kaya mo pa. Sabi ni Gerald habang umiling. Pagkuha ng isang pangwakas na tingin sa kanya, aalis pa lamang siya nang bigla niyang marinig ang sinabi niya, alam mo na ang aking pamilya ay naglagay ng lahat ng kanilang pag-asa sa iyo noon. Naaalala mo ba nang ihanda ng aking ama ang pera para sa iyo noong unang dumating ka sa lalawigan ng Logan? Sa kabila nito, talagang nagkaroon ka ng lakas ng loob na itaboy ako at ang aking ina na parang kami ay mga ligaw na aso nang kailangan namin ng iyong tulong. Hindi mo man kami pinayagan na pumasok sa bahay. Kaya paano ako ang malupit ngayon? Pagkatapos ng lahat, binibigyan lamang kita ng ganitong pera dahil mahal na mahal mo ito. Habang ang panganay na tiyuhin ni Xavier at ang iba pang naruroon sa silid ay nagsimulang magmakaawang muli sa kanya para sa awa, si Gerald mismo ay naiwang nakatulala. Kaya't ito ang dahilan kung bakit hinihingi niya ang kanyang paghihiganti. Upang isiping nagtiis si Xavier sa labis na kahihiyan at sakit bilang isang bata. Ikaw doon, manatili ka rito at bantayan sila. Huwag hayaang umalis sila hanggang sa bigyan kanila ng eksaktong halaga. Ungol ni Xavier habang hinahagis niya ang baso na hawak niya sa sahig, pinapadala ito ng basag nang umalis ang babae sa bahay. Natapos si Xavier na nag-iisa na nakatayo sa tabi ng isang tabing ilog, inaasahan na makakuha ng kaunting kapayapaan ng isip. Si Gerald mismo ang sumunod sa kanya doon at kasalukuyang nagtatago siya sa likod ng isang puno. Nang malapit na siyang umalis ulit, gayunpaman, bigla niyang nasulyapan ang ilang mga matangkad, nakasuot ng salaming pang-araw na mga dayuhan na naglalakad patungo sa Xavier. Pagbati, Miss York, sabi ng isa sa mga dayuhan habang yumuko siya ng bahagya. Ano ito? Masiglang sagot ni Xavier dahil nasa sobrang sama pa rin ang pakiramdam niya. Sa gayon, hindi namin mapigilan na masulyapan ang ginawa mo kanina sa mga taong nasa bahay na iyon. Dahil malinaw na hindi sila mabubuting tao, hindi namin alintana na mag-alok sa iyo ng aming mga serbisyo upang mapupuksa sila para sa kabutihan. Dagdag ng ibang dayuhan. At sino ito ang nagsabing gusto kong mawala sa kanila? Hindi na kailangang makialam sa aking negosyo. Ano man sino kayong lahat at ano ang gusto mo sa akin? Tanong ni Xavier na medyo sumimangot. Narito kami dahil lubos na hinahangaan ka ng aming Panginoon, Miss York. Sinabi niya sa amin na personal kang mag-anyaya sa iyo na mag-lunch, pinahahalagahan ko ito, ngunit wala ako sa mood. Sagot ni Xavier habang tinatangka nitong umalis at muling makasama ang kanyang mga bodyguard. Pagkatapos ng ilang hakbang lamang, subalit, tumayo sa harap niya ang mga dayuhan, pinigilan si Xavier na umalis. Miss York, mangyaring huwag kaming ilagay sa isang mahirap na posisyon. Kung hindi ka dumalo, paparusahan kami ng labis ng aming Panginoon. Tuldok-tuldok panipi, patawarin mo ako. Pipilitin mo ba akong sumali sa kanya sa tanghalian na labag sa aking kalooban? Kami ay tiyak na hindi umaasa na darating ito. Upang maiwasan ang ganitong sitwasyon, mangyaring makipagtulungan lamang sa amin. Sinabi ng parehong nasasakupan habang ang grupo ng mga dayuhan ay dahan-daang nagsimulang lumapit sa kanya. Hawakan mo. Hindi mo ba alam kung sino ako? Isa ako sa mga Longs mula sa Yanken. Kasalukuyan ka sa teritoryo ng Weston ngayon kaya mas mabuti nang huwag kang kumilos ng mabilis. Ungol ni Xavier nang umatras siya ng ilang hakbang. Habang mabilis niyang pinangisda ang kanyang cellphone upang tumawag kung ano ang naging pinuno ng grupo ay sumagot, inaasahan ko na hindi mo kami masisisi dahil sa pagiging walang pakundangan dahil masigasig ka sa pagpapahirap sa amin, ito ay hindi lahat ng masama, alam mo. Pagkatapos ng lahat, sino ang sasabihin na hindi ka magtatapos sa pakikipagtulungan sa aking Panginoon sa hinaharap? Anuman, bilisan mo at isama mo siya. Kumakawi ang kanyang kamay pagkatapos ng kanyang order, ang iba pang mga nasasakupan ay kaagad na kumapit sa mga braso ni Xavier. Kabanata 10:16. Nakikipagpunyagi sa lahat ng makakaya niya, nagawang pansamantalang makalaya si Xavier. Kaagad pagkatapos, naglabas siya ng isang punyal mula sa tila wala kahit saan. Huwag lumipat ng isang hakbang palapit. Malapit ang mga kalalakihan ko. Sa paraang sinabi mo ito, ipinapalagay ko na sinusundan mo ako ng ilang oras ngayon.
Babala kay Xavier habang kumakaway sa paligid. Mangyaring magtiwala sa amin, Miss Xavier. Ang aming boss ay tunay na interesado sa pagtatrabaho sa iyo. Bukod dito, makakakuha ka rin ng kapalit na iba. Malisyosong sabi ng banyaga habang casual na itong nagsisimulang lumakad papunta sa kanya. Nang umakyat ang gulat ni Xavier, narinig niya ang isang bulong na nagsasabing ihagis ang punyal. Bagaman walang ibang naririnig, nararamdamang pinilit na sundin ni Xavier ang utos. Bilang isang resulta, itinapon niya agad ang punyal patungo sa dayuhan. Mismong ang banyaga ay tumatawa habang umiling bago pa niya itapon. Sa oras na iniwan ng punyal ang kanyang kamay, nasa kalahati na siya nang sinasabi, Miss Xavier, tigilan mo na ang pag-indayog ng bagay sa paligid. Masungit ka na sa iyo, no, naputol ang kanyang pangungusap ng ang sandang, na sigurado siyang madali niyang maiiwasan kung gaano kalayo pa ito mula sa kanya habang siya ay nagsasalita, ay biglang bumilis at tumusok sa gilid ng kanyang tiyan. Ito ay isang malinis na mabutas at nagpatuloy ang paggalaw ng punyal hanggang sa mabangga ito sa isang puno. Malakas na ungol habang pinipigilan niya ang paglabas ng hiyawan, nanlamig ang mga mata ng dayuhan habang nagpapatuloy na dumudugo ang tagiliran niya. Habang siya ay nakaluhod sa lupa, pinipigilan ang kanyang sariwang isinakit na sugat, ang iba pang mga dayuhan ay nahuli sa huli na kanilang nasaksihan. Bilang isang resulta, lahat sila ngayon ay nakakaramdam ng unting kinakabahan. Our retreat. Umatras kaagad. Sigaw ng kanilang pinuno habang dinadala siya ng kanyang mga nasasakupang nagmamadali. Si Xavier mismo ngayon ay humihingal na ng husto. Parehong natakot at naguluhan, ang kanyang mga mata ay nakadikit sa punyal na itinapon lamang niya. Panipi tuldok. Sino? Sino ka? Alam kong may tumulong sa akin. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Magalang na sigaw ni Xavier. Hindi niya nakilala ang boses mula kanina mula nang ginamit ni Gerald ang kanyang aparato na nagpapalit ng boses. Gayunpaman kahit na matapos ang pag-scan sa paligid ng lugar tila hindi siya makakahanap ng mga bakas ng sinumang tumutulong sa kanya. Panipi tuldok. Sigurado akong may tumulong sa akin. Ngunit sino ito? Ungol ni Xavier sa sarili na usisa. Siguraduhin niyang may nag-save sa kanya mula pa para sa isa tila walang ibang nakakarinig ng boses. Pangalawa, walang paraan sa impyerno na maaari niyang mapalabas ang punyal na malakas. May ibang tao na siguradong hinihila ang mga string ng lihim. Ngunit sino ito? Kung ito ay isang tao mula sa matagal na pamilya, kung gayon wala silang dahilan na hindi ibunyag ang kanilang mga sarili, habang pinag-iisipan niya, biglang tumakbo ang isa sa kanyang mga tanod bago sinabi, narito ka, miss. Tumawag si Master ngayon lang at tinanong kami kung mayroong anumang pag-unlad sa aming pakikipagtulungan sa mga Lovewell. Nakita ko. Uuwi muna tayo. Sagot ni Xavier habang tumatango ang ulo na medyo ayaw. Hindi nagtagal, dumating ang gabi at sa oras na iyon, ang mga kotse na kabilang sa lahat ng mga miyembro ng pamilya Lovewell ay makikita na nakapark sa labas ng Lovewell Manor. Habang si Xander, Theo, at Caleb ay magalang na naghintay sa loob ng manor, isang batang babae, na nakatingin sa tatlong kalalakihan mula sa malayo, ay huminto sa isang lingkod na dumaan sa kanya bago tanungin, may nagawa ba ang aking ama? Hindi rin ako sigurado sa mga nangyayari, miss. Ang alam ko lang ay naghihintay ang master ng ilang mga tao. Kakaiba. Medyo nagtatago siya sa amin kamakailan. Kung gaano misteryoso. Ang batang babae na pinag-uusapan ay walang iba kundi si Haven Lovewell at nang magtatanong pa siya ng iba pa, isang tropa ng mga bodyguard ng kanyang pamilya ang lumitaw at nagsimulang maglakad palabas ng pintuan. Dahil sanay na siyang makakita ng mga ganitong eksena, hindi na niya ito sinabi. Gayunpaman sa masusing pagsisiyasat, napansin niya na ang isa sa mga tao sa loob ng pangkat na iyon ay hindi nagsusuot ng parehong damit tulad ng iba pang mga bodyguard. Tinilayan ang kanyang mga mata upang makakuha ng mas mahusay na pagtingin, agad silang lumaki ng ilang segundo pagkaraan ng umungol siya, ha? G. Gerald. Panipi. Kabanata 10:17. Laking gulat ni Haven nang makita siya roon. Siya ay natural na naalala sa kanya mula noong siya ay naging isang kagiliw-giliw na tao kapag una silang nagkakilala sa tren. Sa kanyang hindi paniniwala, binuksan niya ang pangunahing pinto sa kanyang pagtatangka upang kumpirmahin kung nakita niya talaga siya. Gayunpaman, masulyapan lamang niya ang likod ni Gerald habang papasok siya sa isang kotse bago isinara ng kanyang ama ang pinto sa likuran niya. Gerald! Sigaw ni Haven habang ang mga sasakyan ay mabilis na kumari pa ng takbo, hindi marinig ang kanyang mga daing. Napakamot sa likod ng kanyang ulo, nagtaka siya kung ito ba talaga ang naging imahinasyon niya. Kung sa bagay, bakit siya nasa bahay niya? Ano pa, ang kanyang ama ay tiyak na hindi personal na magbubukas ng pintuan ng kotse para sa isang tulad niya. May mali ba, Haven? Tanong ni Zereni habang siya at si Quentin ay lumapit sa kanya. Hindi mo hulaan kung sino ang nakita ko, sis. Sino?
Nakita ko si Gerald. At sino ito, taong Gerald? Tanong ni Zereni na medyo sumimangot. Nakalimutan mo na ba? Siya ang taong nakilala namin sa loob ng tren. Ang nakakadiri na lalaki. Kausap mo pa siya. Bakit nandito pa siya? Kinutya ni Quintin. Marahil ay mali ang nakita mo, Haven. Tuldok-tuldok. Pagkatapos ng lahat kung kahit na si Quintin ay hindi magkaroon ng kamalayan ng mga ito, pagkatapos ay hindi maaaring si Gerald ay maaaring pumasok sa aming tahanan ng walang kabuluhan. Dagdag ni Zereni habang umiling. Sa kabila ng patuloy na pagpapayo ni Zereni kay Haven na higit na magkaroon ng kamalayan sa kanyang pagkakakilanlan, ang batang babae ay hindi kailanman nakikinig. Kaysa makisama pa sa iba pang mayamang tagapagmana tulad ng Warners at Scotts, ginusto lamang ni Haven na makipag-usap sa ordinaryong tao. Mabuti kung hindi alinman sa inyo ang pumili na huwag maniwala sa akin. Gayunpaman, alam ko para sa isang katotohanan na ang ama ay may hawak ng pintuan para sa kanya o kahit papaano ang isang katulad niya. Kailangan ko lang malaman ang totoo. Hahabol ako sa kanila ngayon upang tanungin ang ama kung paano niya nakilala si Gerald. Idineklara ni Haven na masigasig habang mabilis siyang tumakbo. Bumalik ka agad sa instant na ito, Haven. Sumasailalim pa rin kami ng isang sensitibong panahon. Sigaw ni Zereni habang balisa nitong tinatapakan ang paa niya sa lugar. Ha? Anong sensitibong panahon? Tinanong ko ang ama kung bakit kailangan naming manatili sa loob ng bahay sa lahat ng oras ngayon lamang at sa wakas ay binigyan niya ako ng katotohanan. Mahaba itong kwento ngunit sa ngayon, alamin lamang na hindi natin hahayaang tumakbo ng mag-isa si Haven. Kailangan nating ibalik siya bago siya mapunta sa panganib. Sagot ni Zereni habang siya at si Quentin ay agad na nagsimulang habulin si Haven. Samantala, ang kadiliman ay unti-unting pumapasok sa kalangitan habang papalapit ang gabi. Ang isang pangkat ng mga tao ay nakatayo sa harap ng isang solong lalaki sa harap ng Benrel Lake na matatagpuan sa labas ng Logan Province. Totoo ka namang Lovewell, Xander. Upang isipin na talagang natipon mo ang isang pangkat ng mga tao upang ibaba ako. Ako lang at si Damian Wake. Katawa-tawa ka sa pag-aakalang mayroon kang isang pagkakataon. Sinabi ng nag-iisang lalaki, nakatayo sa tapat ng grupo ni Xander, na kasalukuyang sumusuporta sa bigat ng kanyang buong katawan na may isang solong kamay lamang. Si Damian ay nagmula sa edad na 30 at ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa kanyang labis na pagkagusto sa dugo. Ang isang malinaw na peklat ay maaari ding makita sa kanyang hindi ahit na mukha at siya ay tumingin sa pangkalahatan na hindi ka nais-nais bilang isang tao. Sisiguraduhin kung magbabayad ka ng malaki para sa pagpatay sa 2 anak ng aming pamilya sa loob ng 1 buwan, Damian. Alam na alam mo kung bakit karapat-dapat na mawala ang iyong pamilya. Hindi mo ba naaalala ang lahat ng mga maruming gawa na iyong nagawa? Sigaw ni Xander. Manahimik ka. Wala akong pakialam sa ginawa mo at wala akong pakialam kung sino ang dinala mo para labanan din ako. Ang alam ko lahat ng narito maliban sa iyo, Xander, ay mamamatay sa aking mga kamay ngayon. Huwag mag-alala, mamamatay ka din sa wakas ay pinapatunayan ko sa iyo ang pagkamatay ng lahat ng iba pang mga batang Lovewell. Ang ignorante mong tusok. Tingnan natin kung paano mo rin papatayin ang lahat sa atin. Ungol ni Theo ng kaagad niyang singil sa mayabang na lalaki. Habang si Theo ay parehong malakas at mabangis, wala siya malapit sa antas ng husay ni Damian. Maya-maya, nagsawa na si Damian na harangan ang mga pag-atake ni Theo at bigla siyang sinuntok. Nahuli, alam ni Theo na huli na siya upang harangan o maiwasan ang papasok na pag-atake. Gayunpaman, bago pa man makarating ang hit, narinig ni Theo na may sumigaw, payagan akong tumulong. Kabanata 10:18. Ang tinig ay pagmamayari ni Caleb at ang matandang lalaki ay nagawang hadlangan ang kritikal na suntok ni Damian sa tamang oras. Titingnan mo ba yan? Dapat ay walang katapusang sinanay niya ang kanyang sarili upang ilunsad ang gayong perpektong suntok. Sinabi ni Gerald habang nagpapatuloy sa pagmamasid sa laban mula sa mga linya. Dumating si Gerald sa konklusyon na iyon dahil ang mga kasanayan ni Damian ay hindi gaanong naiiba sa lahat ng ibang mga tao na dati niyang pinatay. Gayunpaman si Damian ay naiiba sa kanila dahil ang pagpapatupad ng bawat kasanayan ay napakalakas. Kung dapat hulaan si Gerald, marahil ay naging kampyon si Damian ng mas maaga kay Caleb. Kung sa bagay, natural na lumalakas ang panloob na lakas ng isang kampyon habang mas matagal ang titulo na iyon. Sa isang paraan, ito ay tulad ng alak. Kung mas matagal itong naiwan sa ilalim ng lupa, mas maganda ang lasa. Habang pareho sina Callan at Damian na magkatulad sa magandang alak, alam ni Gerald na hindi maibaba ni Caleb si Damian. Kung tutuusin, nakarehistro ang matalim na mga mata ni Gerald na kahit na si Caleb ay tiyak na mas may karanasan sa pakikipaglaban, ang lakas sa loob ni Damian ay mas malaki kaysa sa matanda.
Sa oras na naganap na 50 putok ng walang tigil na pakikipaglaban, si Caleb ay medyo nadapa na habang nakahawak sa isang kamay sa kanyang nasugatan na dibdib. Alam niyang hindi siya makakakuha ng higit pa. Samantala, si Haven mismo ay nagtatago sa loob ng kakahuyan malapit sa Benel Lake habang nagpatuloy sa panonood ng laban na naganap sa medyo matagal na ngayon. Hindi nagtagal ay nabigla siya ng kanyang buhay nang maramdaman niya ang isang kamay na nakalagay sa kanyang balikat, sinundan ng isang pamilyar na boses na nagsasabing, "Kaya narito ka, Haven. Anong ginagawa mo dito?" Nakatakip sa kanyang bibig nang lumingon siya upang tignan kung sino ang nagsabi nito, agad siyang sumagot, "Sis Tintin, ano ang ginagawa ninyong dalawa dito? Lumapit kami dahil nag-aalala kami sa iyo. Ano ang tinitingnan mo pa rin?" Tanong ni Zereni. "Shh, tahimik. Tignan mo dyan. Habang hindi ko talaga masyadong nakikita mula dito, hindi ba nandoon sina Papa at Gerald?" Pabulong na bulong ni Haven. "Iiwan mo na lang ba ito sa taong Gerald na iyon? Hindi mo ba nakikita na nangyayari ang isang away? Makinig, sinabi sa akin ng ama kanina na ang aming pamilya ay may kaaway na pinangalanang Damian Wake. Dahil narito ang tatay, ang isa sa dalawang lalaking nakikipaglaban ay dapat na si Damian. Salamat sa Diyos na abutan namin kayo sa oras. Kung hindi man maaari mong sirain ang lahat ng kanyang mga plano." Sagot ni Zereni, laking gulat nang malaman na kasalukuyan silang nakatayo sa ganoong kalapit sa kalaban ng kanilang pamilya. Nang marinig iyon, silang tatlo ay nagpalitan ng tingin bago magpatuloy na masaksihan ang laban. Hindi sila naglakas loob na umalis sa takot na baka mahuli sila sa proseso, dahil dito ay nasesire ang mga plano ng kanilang ama. Si Master Theo ay mukhang hindi siya makakakuha ng higit pa, G. Crawford. Kailangan mo siyang tulungan, sabi ni Xander sabay turo kay Damian. Paimpal na huminga si Gerald ng malalim bago hinaga ang mga braso sa likuran. "Mr. G. Crawford, hindi mo maaaring maiisip tungkol sa pag-uurong ngayon, tama? Pinupuste ko ang buhay ng aking buong pamilya dito ngayong gabi." Nauutal na sabi ni Xander na lalong kinakabahan matapos mapansin na si Gerald ay hindi mukhang mag-move on sa anumang oras. "Di maaaring may iba pang mga kondisyon na maaari naming matupad para sa iyo. Ano man ang mga ito, tiyak na gagawin ko ang aking makakaya upang makatapos sila." Pagmamakaawa ni Xander. Panipi tuldok. Narinig ko na ang mga ninuno ng Lovewell ay dating tagapag-alaga ng mga hayop. Ang iyong pamilya ay nagmamay-ari ng isang manuskrito na tinawag na Book of Beasts, tama? Tanong ni Gerald. Saglit na natigilan si Xander sa pangalawang narinig niya iyon. Matapos tignan ng maikli ang kalagayan ni Caleb, ngumiti si Xander kay Gerald bago sabihin, "Mr. Ang Crawford, bagaman maaaring ginamit ng aking mga ninuno ang kasanayang iyon, sa kasamaang palad ay nawala ito sa oras. Ibig kong sabihin tingnan lamang sa amin, malinaw na hindi na namin ginagamit ang kasanayang iyon." Hindi naririnig ang gusto niya, simpleng isinuksok ni Gerald ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa, tumatanggi na ilipat ang 1 pulgada. Pinapanood na natapon si Caleb sa lupa, tumaas ngayon ang kaba ni Xander. Nauna nang naisip ni Xander na si Gerald ay madaling mabibili ng pera at sa mataas na katayuan ng Lovewell. Sa katunayan, ipinalagay pa niya na magpapatuloy si Gerald sa pagtulong sa kanyang pamilya sa hinaharap dahil si Caleb ang kanilang kakampi. Gayunpaman, ngayon napagtanto niya kung gaano siya naging mali. Ang isipin na si Gerald ay nagudyok lamang na tulungan sila dahil mayroon siyang isang bagay na nais niya mula sa kanilang pamilya. Ngayon na naisip niya ito, si Gerald ay dapat na nagtagal ng matagal mula nang sinabi sa kanya ni Caleb ang tungkol sa kasaysayan ng ninuno ng Lovewell noon pa man. Ano man, totoo na ang Book of Beasts ay nasa kamay ng kanyang pamilya. Sa pamamagitan ng paggamit nito, naiintindihan ng mga ninuno ng pamilya Lovewell ang wika ng mga hayop. Sa katunayan, ganoon nagsimula ang Lovewell sa kanilang negosyo sa pamilya. Habang ang manuskrito ay naipasa sa bawat henerasyon, sa huling bahagi ng 70 taon, sa wakas ay inabandona ng mga Lovewell ang kasanayan. Pagkatapos ng lahat, ang pag-unawa sa mga hayop ay hindi eksakto kasing kapaki-pakinabang sa kanila tulad ng para sa kanilang mga ninuno. Anuman, ang Book of Beasts ay isang kayamanan pa rin mula sa kanilang mga ninuno kaya't ang Lovewells ay laging pinananatiling ligtas sa kanila. Kasalukuyan itong nanirahan sa Lovewell Manor at kahit na hindi talaga ito ginagamit, alam na alam ni Xander kung gaano kahalaga ang sinaunang manuskrito. Alam din niya ngayon na may tiyagang naghihintay si Gerald sa buong oras na ito upang pilitin siyang ibigay ang libro. "Mabuti. Ibibigay ko sa iyo ang libro bilang isang tanda ng pagpapahalaga kung susuriin mo ang aking pamilya." Panipi. Kabanata 10:19. Deal. Nakangiting sagot ni Gerald. Si Gerald mismo ay tapos na sa paggawa ng pabor sa iba. Upang makuha ang gusto niya, alam niya na kailangan niyang maging isang makasariling tao.
Pagkatapos ng lahat sa puntong ito, wala talagang dahilan para gumawa siya ng mga bagay na hindi na nakinabang sa kanya. Sa sandaling sumang-ayon si Gerald na tulungan sina Caleb at Theo ay dinala sa kanyang direksyon at kapwa sila lumapag sa kanyang paanan. Hahaha, dinala mo ba talaga ang mga lokong ito upang ipagtanggol ka, Xander? Sino pa ang nandyan? Halika, ngayon. Ungol ni Damian bago tumawa ng hysterically. Nang marinig iyon, nagsimulang maglakad ng mahinahon si Gerald papunta sa kanya. Ano ito kung gayon? Isang maliit na bata. Mayroon bang tunay na walang iba pa mula sa pamilyang Lovewell? Sino nga ba ito? Sabi ni Damian habang umiling habang nakatingin kay Gerald. Narinig ko na natututo ka ng ilang mga kasanayang nagmula sa hilagang-hilagang Asya. Totoo ba yan? Tanong ni Gerald nang lingunin niya si Damian. Narinig iyon pansamantalang natigilan si Damian. Kung sa bagay, alam niyang tinago niya ng husto ang kanyang pagkakakilanlan. Ano pa, matagal na siyang nagtago. Sa kabila nito, ang batang lalaki dito ay halos parang may alam siya sa kanyang ginagawa sa buong panahon. Panipi tuldok. Paano mo malalaman ang tungkol doon? Tanong ni Damian habang nakataas ang kilay. Isang kutob lang. Pinag-uusapan kung alin, maaaring si Sven Westmore ay maging isa sa iyong mga alagad. Tanong ulit ni Gerald. Nanlaki ang mga mata sa gulat, agad na sumagot si Damian. Siya na. Kilala mo ba siya? Well, syempre kilala ko siya. Pinatay ko siya, sagot ni Gerald. Ano? Ikaw? Sabi ni Damian, mas namangha sa ano pa man. Manalo ka. Hulaan ko ang hitsura ay maaaring nakakaloko. Gayunpaman, alamin na si Sven ay isang panlabas na disipulo lamang ng Tekken. Ang pagpatay sa kanya ay isang piraso ng cake, kaya sana hindi mo iniisip na kahit saan ka malapit sa aking paningin. Gayunpaman, ang katotohanan ay nanatiling pinatay mo ang aking alagad. Paghihigantihan ko ang kanyang kamatayan sa pamamagitan ng pagpatay sa iyo. Ungol ni Damian habang sinisingil si Gerald. Sa isang iglap, tumugon si Gerald gamit ang kanyang sariling suntok at pareho ang kanilang mga kamao. Habang naririnig ang tunog ng mga nakabangga na kamao, mabilis na sumunod ang pag-crunch ng mga buto matapos na masumpungan ni Damian ang kanyang pagkahulog. Umuungol sa sakit, kumawak si Damian sa braso habang nakatingin sa siko. Napakalakas ng suntok ni Gerald na ang buto ng braso ni Damian ay nakausli ngayon mula sa kanyang balat. Ito ay mula lamang sa lakas ng isang solong suntok. Anong uri ng lakas ito? Sila Caleb at Theo mismo ay malapad ang mata sa kawalan ng paniniwala habang nakatitig sa pananakot na kinamumuhian ni Damian. Ikaw, napakabata mo pa at nasa antas ka na ng isang kampyon. Kahit na ang iyong lakas sa loob ay napakalaki. Sigaw ng kinilabutan na si Damian. Itigil ang kalokohan na ito at wakasan ang iyong sariling buhay upang makatipid sa iyong pagdurusa. Sagot ni Gerald habang umiling. Nang marinig iyon, naging madilim ang tingin ni Damian nang nakakapit ang mga ngipin habang tinitiis ang sakit. Nodding, sinabi niya pagkatapos, mabuti. Ako mismo ang gagawa. Sa pamamagitan nito, ang lalaki ay kumuha ng isang punyal at itinutok ang pinahinit na dulo nito sa kanyang dibdib. Natahimik sandali ang lahat, hanggang sa itinapon ni Damian ang punyal na diretso para sa mukha ni Gerald. Humawak ng isang dakot ng buhangin pagkatapos ay itinapon niya ito sa direksyon din ni Gerald bago gawin ang isang ligaw na dash palayo sa kanilang lahat. Si Gerald mismo ang simpleng humakbang papunta sa gilid, iniiwasan ang lahat ng ibinato sa kanya ni Damian. Sa kabilang banda, si Xander ay balisaring sumigaw pagkatapos niya, G. Crawford. Kumawala na siya. Bilang tugon, pinitik lamang ni Gerald ang kanyang kamay ng bahagya patungo sa direksyon ni Damian, isang bahagyang sumipol na tunog na sumusunod kaagad pagkatapos. Kabanata 10:20. Kasunod sa tunog na iyon, isang sulyap ng isang bagay na lumilipad ng napakabilis ay makikita, at halos isang segundo mamaya, ang mga hiyaw ni Damian ng matinding paghihirap na puno ang hangin. Hindi rin pinagtatanong ang nagbabalik na Sundang, sa sandaling nakita ni Xander ang katawan ni Damian na lumipat ng walang buhay sa lupa, kaagad na nagsimula siyang sabik na sumigaw, patay na siya. Sa wakas patay na siya. Paglingon niya kay Gerald, sinabi niya pagkatapos, Mr. Crawford, nagawa mo ang isang napakalaking pabor para sa mga Lovewell. Kailangan kong bayaran ka ng maayos sa ngalan ng aking pamilya. Tulad ng ipinangako, ang gusto ko lang ay ang Book of Beasts. Sagot ni Gerald nang ibalik ang isang banayad ng ngiti kay Xander. Kagad pagkatapos marinig iyon, nag-freeze si Xander sa lugar. Habang sinisubukan niyang baguhin ang paksa, si Haven mismo, na nagtatago kasama ng kanyang mga kapatid sa kagubatan sa buong panahong ito, ay tinaakpan ang kanyang bibig habang sinabi niya, nakita mo ba iyon? Yun talaga si Gerald. At kamangha-mangha siya. Mismong si Zoreni mismo ang nakatuon sa kanya ngayon. Upang isipin na si Gerald ay lumapit sa lalawigan ng Logan upang matulungan ang ama. Ano ang isang hindi mahuhulaan na tao?
Naisip ni Zareni sa sarili na ngayon ay labis na humanga kay Gerald. Ang hating gabi ay dumating ilang sandali pagkatapos at ito ay kapag ang ilan sa mga Lovewell ay nagkita sa pulong ng Maiteng ng Lovewell Manor. Habang ang Lovewells ay una ng labis na natuwa nang malaman na si Damian, ang kanilang pinakamalaking kaaway, ay sa wakas ay namatay, lahat sila ay naging glum muli kaagad sa sinabi ni Xander sa kanila tungkol sa kahilingan ni Gerald. Gaano man siya ka-Jose sa kanyang core, siya ay ilan pa rin walang ingat na magsasaka. Paano ba siya naglakas loob na humingi pa ng Book of Beasts? Sigaw ng isa sa mga miyembro ng pamilya habang hinampas niya ang kamao sa mesa sa galit. Si Xander mismo ay naglalaro muna sa paligid ng isang keychain na tila malalim ang iniisip. Panandalian ang pagpikit niya, sa sandaling buksan niya ulit ito, seryoso ang kanyang tono habang sinabi niya, kaya, ito ang lahat ng aking kasalanan upang magsimula sa tuldok-tuldok. Hindi ko tatanggi na sa una ay naisip ko na gaano man siya ka-Jose, siya ay mahalagang isang makina lamang ng pagpatay. Ipinagpalagay ko na malulugod siya hanggat bibigyan namin siya ng pera o kababaihan. Napunta pa ako sa pag-iisip tungkol sa mga pagkakataon na magtrabaho siya para sa amin sa hinaharap. Gayunpaman, nabigo akong mapagtanto na sa huli kung ano talaga ang hinuli niya ay ang Book of Beasts. At dito ko naisip na tumutulong siya sa amin dahil sa status ni Caleb. Upang isipin na ang taong iyon talagang nagbanta sa akin para sa libro sa panahon ng buhay o pagkamatay. Master, ang Book of Beasts ay isang kayamanan na pagmamayari lamang ng mga Lovewell. Hindi natin siya basta-basta maaaring ibigay sa kanya. Sigaw ng isa pang miyembro ng pamilya. Alam na alam ko yun. Gayunpaman, nangako ako na ibibigay sa kanya ang libro at kung hindi namin ito ibibigay sa kanya, maaaring magalit siya. Hindi tulad ni Caleb, hindi natin siya basta-basta maaaring madismiss. Kung sa bagay, mas mapanganib pa siya kaysa kay Damian. Ang mismong iyon ang pinakamalaking alalahanin. Hahaha. Huwag kang mag-alala, kapatid, para may ideya ako. Kung maayos ang lahat, hindi lamang natin maiingatan ang Book of Beasts para sa ating sarili, ngunit maaalis din natin ang ating sarili sa taong Gerald na ito. Inanunsyo ang isang nasa hustong gulang na lalaki habang dinidilat ang mga mata. Ano ang plano mo, Zane? Tanong ni Xander. Hey, matapos marinig ang tungkol kay Gerald, iniutos ko sa aking mga tauhan na mag-imbestiga pa tungkol sa kanya. Totoo, hindi ako nakakuha ng maraming mga resulta. Gayunpaman, nagawa kong alamin na kasalukuyan siyang nagdadala ng isang napakalaking lihim. Sagot ni Zane. Habang wala talaga kaming koneksyon sa mga model sa Logan, alam mo bang ang mga iyon mula sa kanilang pamilya ay nag-uutos sa lahat ng mayayamang negosyante sa timog na pumatay ng isang kabataan sa pangalang Gerald mga isang taon na ang nakakalipas. Kung hindi ako nagkakamali, ang Gerald na binaba si Damian ay nagmula rin sa timog. Siya ay eksaktong hitsura ng kung paano inilarawan ng mga model ang kanilang Gerald noon din. Sa palagay mo ba siya ang hinahanap nila, kuya? Dagdag ni Zane na nakangiti. Matapos marinig ang lahat ng iyon, sa wakas ay inilagay ni Xander ang kanyang keychain, pakiramdam na ngayon lang siya natuto ng napakaraming bagay. Kung totoo ang lahat ng sinabi mo, makikita ko kung saan ka nanggaling, Zane. Sa pagiging napakalakas ng mga model at pagkakaroon ng maraming magagaling na tao sa kanilang pamilya, mahusay na magagamit iyon sa aming kalamangan. Sagot ni Xander habang tumatawa. Ngunit Master, sa anong kadahilanan kailangan kaming tulungan ng mga model? Pagkatapos ng lahat, wala kaming interes para sa kanila. Kung ang mga bagay ay pupunta sa timog, maaari rin tayong mapunta sa kanilang masamang panig. Pagkatapos ay muli, hindi lihim na ang mga model ay palaging may mga plano na sakupin ang aming pamilya. Pinigilan lamang nila ang paggawa nito dahil mayroon kaming libu-libong taong kasaysayan ng kasaysayan sa Logan Province. Alam din nila na ang paghahaman sa amin dito ay maaaring makaapekto sa ekonomiya ng lalawigan. Ano man kasama ang lahat ng iyon sa isipan, naiisip mo ba talaga na isinasaalang-alang nila ang pagpapautang sa amin ng isang kamay? Sinabi ng ibang tao mula sa pangkat habang binubuhay nila ang kanilang mga alalahanin. Siyempre gagawin nila. Huwag kalimutan na mayroon kaming tao na kanilang hinahanap. Kahit na hindi nila ito ginagawa para sa amin, aalisin pa rin nila si Gerald na eksaktong gusto namin. Ang problema ngayon ay kailangan nating maghanap ng makakapigil sa kanya. Kung pinamamahalaan namin siyang kumalap sa kanya, ililigtas namin ang kanyang buhay. Kung pipiliin niyang hindi sumali sa amin, ang kanyang kapalaran ay magpapas siya ng mga modelo. Idineklara ni Xander. Habang nagpapatuloy ang pagpupulong ng walang mga palatandaan ng pagtatapos sa lalong madaling panahon, ang mga ilaw sa silid ni Gerald ay nanatili din. Pinag-aaralan niya ang mapa na ibinigay sa kanya ni Caleb, at mula sa kanyang natutunan, ang mapa ay tiyak na magiging napakakapaki-pakinabang para sa kung si Gerald ay talagang dumaan sa kakahuyan. Bigla na lang may maririnig na katok mula sa pintuan.
Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.